Lira, gising na anak. Alas 5 na. Mahina pero banayad na tinig ni Malu ang unang dumampi sa pandinig ni Lira. Mabigat pa ang mga mata niya, pero sanay na ang katawan sa ganitong oras. Sa isang sulok ng maliit na kwarto, narinig niya ang banayad na hilik ni Jed. Habang si Lola Ursing naman ay nakausod na sa papag, parang hinahabol ang kaunting preskong hangin galing sa sirang bintana. "Hooy Lira, baka malate ka na naman sa trabaho mo," sabat ni Lola Ursing, sabay hagod sa tuhod niyang nanginginig sa rayuma. "Hindi po la, babango na po," sagot ni Lira. Pilit na pinipigilan ang pagungol sa hilo at pagod. Tumayo siya mula sa manipis na kutson, inayas ang kumot na halos punit-punit na at saka tumumo sa maliit na kusinang gawa sa pinagtagpi-tagping plywood at yero. Tahimik pa ang buong compound sa likod ng palengke. Ang tanging maririnig ay mga aso sa malayo at humuhuning tricycle na nagsisimula na ring magparamdam sa kanto. Binuksan niya ang kalan na pinapagana ng uling, kinuha ang lumang kaldero at nilagyan ng tubig. Nilagay niya ang isang tasa ng bigas na nasa plastik na lalagyan. Tinungga ito sa tubig at sinimulang haluin. "Ma, lugaw na naman po," reklamo ni Jed na kakagising lang. Hawak-hawak ang lumang cellphone na wala ng signal. Pero may mga lumang laro pa. "Pasensya na Jed," sagot ni Lira, pilit na masigla ang tono. "Bukas iba naman. Basta makaluwag tayo, gagawa ako ng sopas, yung may hotdog pa." "Okay lang yan anak," singit ni Malu habang inaayos ang kanyang mga lalagyan ng kakanin na ibebenta mamaya. Ang importante, sabay-sabay pa rin tayong kakain. Habang kumukulo ang lugaw, sinipat ni Lira ang maliit na kahong plastik sa tokador. Doon nakatago ang ilang perang papel at barya na pinag-ipunan niya mula sa sahod at mama sideline. Kahit gusto niya iyong muling bilangin, pinigilan niya ang sarili. Mamaya na pag-uwi para may bago siyang pag-asa na mabubuo sa isip. Pagkaluto ng lugaw, nilagyan niya ito ng kaunting asin at tinadtad na sibuyas na mura pa. Inilagay niya sa 4 na mangkok, iba't ibang itsura, iba't ibang laki, halatang puro donasyon at pinaglumaan ng kapitbahay. "Lira, anak, sayo na tong mas maraming sabaw," sabi ni Malu habang inililipat ang medyo mas laman na mangkok sa harap ni Lira. "Ay ma, si Jed na lang po lumalaki pa yan," tutol ni Lira. "Hindi ate, sayo na yan," sabat ni Jed nakangiti. "Ikaw yung magtatrabaho buong araw." Nagpangiti yon kay Lira kahit papaano. Sa simpleng ganitong sandali, naramdaman niyang buo sila, kahit siksikan, kahit kapos. Matapos kumain, mabilis na nagugas si Lira sa palangganang plastik. Nagpalit ng unipormeng kulay berde ng grocery na pinagtatrabahuhan niya. Inayos niya ang buhok sa simpleng ponytail at isinuot ang nameplate na may nakasulat, "Lira Quiñones, Cashier." "Ma, alis na po ako," sambit niya habang sinusuot ang lumang rubber shoes na may butas na sa gilid. "Ingat ka anak," sabi ni Malu at hinalikan siya sa pisngi. "Text mo ako pag lunch break, ha? Para alam kong okay ka." "Ako na ang magwawalis dito, ate," sabi ni Jed ang walis tingting. "Para pag-uwi mo, hindi na masyadong magulo." "Salamat bunso," ngiti ni Lira, sabay kindat. Pag sumawot si ate, bibilhan kita ng bagong notebook. Paglabas niya sa masikip na pasilyo ng kanilang inuupahang compound, sumalubong sa kanya ang amoy ng pasang lupa, pinaghalong usok ng sigarilyo at nagpipritong tuyo sa iba't ibang bahay. Sa gate, naroon si Aling Bebang na naglalaba, habang si Mang Estong naman ay nag-aayos ng mga kinakalawang na bakal na kinatalakal. "Nak, maaga ka na naman," bapi ni Aling Bebang. "Sana yung anak kong si Rona matulad sa'yo, masipag." "Grabe kayo kay Rona, Aling Bebang," sagot ni Lira, nakangiti. "Masipag din po yun, magaling pa sumayaw." "Sumayaw ng TikTok, oo," sabat ni Mang Estong, sabay tawa. Nagpaalam siya at tinahaan ang eskinita papuntang kanto, kung saan nakapila ang mga jeep. Doon niya nakita si Kuya Darrell, ang jeepney driver na halos araw-araw na niyam nakakasabay. "O Lira!" sigaw nito sa kanya. "Dito ka na sa unahan, para di ka masiksik." "Salamat po kuya," sagot niya, sabay abot ng pamasahe. "Parekto po." "Alam ko na yan, suki na kita eh," biro ni Darrell. "Balang araw, sasakay ka rin dito pero nakakotse ka na. Ha, baka daanan mo pa ako. Hindi mo na ako kilalanin."
Hindi po mangyayari yon. Natatawang sagot ni Lira. Kahit maging mayaman ako, dito pa rin ako sasakay. Umusad ang jeep. At habang dumaraan sila sa mga lumang gusali, eskwelahan at palengke, tumitig si Lira sa bintana. Sa isipan niya, bumalik ang itsura ni Jed na nakayuko sa lumang libro kagabi, nagsusulat ng kung ano-anong sketch ng mga circuits at wire. Naalala rin niya ang lagay ni Lola Ursing na hirap umupo at tumayo. Balang araw, bulong niya sa sarili. Makakapagpagamot din kita la. Mapag-aaral kita, Jed. Pagdating sa grocery, sinalubong siya ng malamig na hangin ng aircon at amoy ng bagong linis na sahig. Pagkapasok pa lang niya sa pinto, rinig na niya ang boses ni Mr. Robles, ang manager nilang kilala sa pagiging istrikto. "Quiñones, buti hindi ka late ngayon," malamig na sabi ni Mr. Robles habang tinitingnan ang relo. "Isang beses ka nalang mahuli, mag-uusap tayo sa HR." "Pasensya na po sa nakaraan, sir," magalang na sagot ni Lira, nakayuko. "Sisikapin ko pong hindi na maulit." "Wag mo na akong pasisiguruhin, gawin mo na lang," sagot nito, bago tumalikod at tumungo sa office. "Hay naku," bulong ng boses sa likod niya. "Huwag niyo nang dibdibin yun." Paglingon niya, si Ate Danica iyon, ang kasama niyang cashier na medyo mas matanda sa kanya. May bitbit na maliit na plastic bag na may 2 pandesal. "O ate," bati ni Lira, pilit na ngumiti. "Sanay na po ako kay sir eh." "Eto o," iniabot ni Danica ang isang pandesal. "Kinain mo kanina, lugaw lang, di ba? Nadinig ko kay Aling Minda kagabi sa palengke. Huwag ka nang mahiya, sobra to sa amin." "Ate, nakakahiya naman." "Uy, konting tulong lang yan. Tsaka balang araw, pag may kaya ka na, ikaw naman ang magpapakain sa akin sa mamahaling resto. Ha?" Biro ni Danica. Napangiti si Lira, may init na dumaloy sa dibdib niya. "Sige po ate, promise, pag yumaman ako, unlimited rice tayo." Sumapit ang 9:00 at nagsimula na ang pagbuhos ng mga customer. Sunod-sunod ang pagbibib ng barcode scanner, ang pag-abot ng supli, ang pagbibilang ng resibo. Nanginginig man ang kanyang kamay paminsan-minsan sa pagod, hindi niya pinapahalata. "Miss, may discount ba to?" tanong ng isang matandang ginang na si Aling Nena, hawak ang delata. "Opo, may senior discount po," sagot ni Lira, sabay ngiti. "Pakitapat lang po yung ID nyo dito." "Ay, salamat, nak, mabait ka talaga. Sana yung iba tulad mo, hindi suplada." Minsan naman, may customer na sumisigaw dahil sa ilang sentimong kulang sa sukli. May nagrereklamo dahil sa haba ng pila. Ngunit sanay na si Lira sa paghingi ng despensa, sa pagniting kahalo ang pagod. Pagdating ng tanghalian, umupo siya sa maliit na pantry sa likod at binuksan ang baon, isang pirasong tinapay at kalahating pritong itlog na naiwan pa sa umaga. Umupo sa tabi niya si Danica, may dalang pansit na binili raw sa kanto. "Tikman mo ato," alok ni Danica. "Huwag ka na mahiya ha?" "Ate, sobra-sobra na to." "Hoy, tumanggap ka na lang," putol ni Danica. "Alam mo Lira, minsan naiisip ko ang unfair ng mundo. Yung mga tamad, mas mayaman pa sa masisipag. Pero ikaw, may mararating ka. Kita ko yan sa kilos mo." Napayuko si Lira, pinipigilan ang pagbalot ng luha. "Salamat po ate. Kahit papaano, gumagaan pakiramdam ko pag may nagsasabing may pag-asa pa." Pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw, nagbilang sila ng benta. Muli siyang sinipat ni Mr. Robles. "Quiñones, maayos ang cash box mo ngayon," sabi nito. "Tuloy-tuloy lang ha? Ayokong may shortage." "Opo sir, salamat po," sagot niya. Paglabas ng grocery, madilim na ang langit at bahagyang umaambon. Sa halip na sumakay agad, naglakad muna siya papunta sa palengke kung saan naghihintay si Aling Bebang sa pwesto nitong labahan at si Mang Estong sa tumpok ng bakal. "Lira, nandyan ka na pala," wika ni Aling Bebang. "May 2 labahin ako bukas. Kaya mo pa ba?" "Kakayanin po," sagot ni Lira. "Kahit gabi ko na lang pulabhan, basta dagdag ipon." "E di mas maganda," sapat ni Mang Estong. "Balang araw maaalala mo tong panahon na to, tapos matatawa ka na lang kasi sobrang layo mo na." Sa pag-uwi niya, bit-bit ang pagod at ang muling pangakong magtitiyaga. Alam niyang mahirap pa rin bukas. Pero sa bawat kumutra nilalabhan niya,
Sa bawat baryang iniipon niya sa lumang alkansya, unti-unti niyang binubuo sa isip ang isang hinaharap na hindi na kailangang magising sa lugaw at butas na sapatos. Isang hinaharap kung saan ang sakripisyo niya may patutunguhan. Mabilis ang ikot ng mga araw sa buhay ni Lira. Trabaho, bahay, gawaing bahay. Ulit-ulit na parang sirang plaka. Pero isang umada, nabasag ang nakasanayang ritmo. Malu, bilisan mo naman dyan, nauubusan na ako ng suman. Sigaw ni Aling Bebang mula sa dulo ng palengke. Si Malu ay pawis na pawis, kahit maaga pa lang. Sa harap niya, nakalatag ang mga bilao ng puto, kutsinta at suman na siya mismo ang nagbabalot gabi-gabi. Mainay ang paligid, sigawan ng tinder, tawaran ng mamimili, busina ng jeep sa labas. Pero unti-unting nag-fade sa pandinig niya ang lahat. Aling Malu, magkano po dito? Tanong ng isang customer, hawak ang 3 pirasong puto. Hindi na nakakibo si Malu. Napahawak siya sa dibdib, humigpit ang paghinga at unti-unting nagdilim ang paningin niya. Malu, oh, Malu, sigaw ni Aling Bebang nang mapansing namumutla ito. Uy, wag kang ganyan ha? Bago pa tuluyang mabuwal, nasalo siya ni Mang Estong na napandaan para magbenta ng bakal. O teka lang, dali natin sa upuan to. Nang makarating ang balita sa bahay, hingal na dumating si Lira galing sa grocery. Maaga siyang nagpaalam kay Mr. Robles nang makatanggap ng text ni Jed. Ate, si Mama, hinimatay sa palengke. Dali, iyon lang ang nakasulat, pero sapat na para manlamig ang buong katawan niya. Pagdating niya sa health center, nadatnan niyang nakahiga sa lumang kama si Malu. May dugong nakatape sa kamay. Habang pinapahiran ng malamig na bimpo, ni Lola Ursin ang noo nito. Ma. Nanginginig na bulong ni Lira, lumapit at hinawakan ang kamay ng ina. Ayos na rin ang BP niya, pero mataas pa rin, sabi ng nurse na si Nurse Elaine habang tinitignan ang chart. Kailangan niyang uminom ng maintenance at magpahinga. Bawal muna sa init, bawal mabigat na trabaho. Pero, nurse, singit ni Malu, pilit ngumiti. Paano po ang paninda ko? Yun lang pong kinabubuhay namin. Nanay, mas mahalaga yung buhay ninyo. Sabat ni Lira, pinipigil ang luha. Ako na po bahala. Pag uwi nila, doon na pumasok ang realidad. Wala nang panindang kakanin sa susunod na mga araw. Wala ring ekstrang pera para sa gamot at check-up. Lira, sabi ni Lola Ursing sa hapag, habang nanginginig ang kamay na humahawak sa tasa ng kape. Hindi sapat yung sahod mo, di ba? Tahimik lang si Jed, nakayuko sa harap ng piniritong lumpia na halos wala nang laman sa loob. Ramdam ni Lira ang bigat sa dibdib. May isang pwedeng lapitan, mahina niyang sabi. Si Madam Tess. Napatingin si Jed agad. Yung mataray na nagpapautang ate, yung pag di nakabayad sinisigawan sa harap ng lahat. Tumango si Lira. Wala na tayong choice. Inabukasan, naglakad siya papunta sa bahay ni Teresita, Madam Tess Manalili, ang kilalang nagpapautang sa buong barangay. Malaking bahay ito kumpara sa mga karatig bahay. May gate at may 3 asong laging tahol ng tahol. Kailanan mo? Tanong ni Madam Tess. Hindi pa man siya nauupo. Nakaduster ito pero maraming alahas sa leeg at daliri. Sa mesa, nakahilera ang mga notebook na punong-puno ng pangalan at halaga. Kung pwede po sana, manghiram lang, mahina ni Lira. Para po sa gamot ni Mama. Tapos po, babayaran ko sa sahod. Tsaka maglalaba pa po ako sa iba. Umismid ito. Magkano? Kung pwede po, 3,000. Halos nag-aalangan siya sa salitang binitawan. Para sa kanila, malaking halaga na iyon. 3,000? Tumawa si Madam Tess, tuyo at maiksi. Kilala ko kayo, Quiñones. Mahihirap, pero mababait. Sige, interes ha, 30% kada kinsenas. Kung malate may dagdag. Napakagatlabi si Lira. Hindi man niya lubos maintindihan ang porsyento, alam niyang mabigat yon. Pero nang maalala niya ang putlang mukha ng ina, napasagot na lang siya, Opo, tatanggapin ko po. Inabot sa kanya ni Madam Tess ang pera. Tinukod ang notebook sa harap niya. Pirma ka dito at tandaan mo na. Sa mundo ngayon, hindi umaandar ang awa, pera ang kailangan. Pag uwi niya, ayaw na sana niyang ipakita kay Malu ang takot sa mukha niya. Kaya pilit siyang ngumiti habang inaabot ang gamot. Lira, saan mo kinuha to? Tanong ni Malu.
hawak ang plastic ng mga tableta. May nagpa-advance po ng sahod, ma. Sagot niya, umiwas ng tingin. Basta po, iniisip ko lang gumaling ka. Habang lumilipas sa mga linggo, naramdaman din nila ang pagbigat ng katawan ni Lola Ursing. Halos hindi na ito makatayo mag-isa. Aray, parang binabaluktot ang buto ko. Daing ng matanda habang sinusubukang umupo. Lira, tulungan mo si Lola. Ako nala, agad niyang sagot, inalalayan ang Lola papunta sa papag. Si Jed naman, dali-daling pumunta sa kusina para mag-init ng tubig at ipahid sa puhod nito gamit ang tuwalya. Ate, sabi ni Jed, mamayang gabi habang naghuhugas siya ng plato. Simula bukas pagkatapos ng klasiko, lalabas ako, magbebenta ako ng mga lumang cellphone case. Yung mga biligay nung kaklase kong si Myra, sabi niya pwede pa raw ibenta sa bangketa. Jed, hindi mo na kailangan ate. Putol ni Jed, seryoso ang tingin. Ayokong ikaw lang lagi ang nahihirapan. Gusto ko ring tumulong. Napayakap si Lira sa kapatid. Salamat bunso, pero mag-iingat ka ha. Promise, sagot ni Jed. Babalik pa rin akong honor student. Sa mga sumunod na buwan, lalo pang naging mabigat ang buhay. Sa bahay, halos si Lira ang gumagawa ng lahat. Paglalaba, pagluluto, pag-asikaso kay Malu at Lola Ursing kapag wala pa si Jed. Sa trabaho naman, may bago na ring pagsubok. Isang Lunes, dumating si Trixie Andal, bagong empleyado, maputi, maayos ang makeup, nakabagong sapatos at may pabango na umaalingasaw sa buong cashier area. Hi, ako si Trixie, pakilala nito. Nakangiting may halong yabang. Saan dito ang station ko? Dito ka sa tabi ni Lira, utos ni Mr. Robles. Ikaw ang magtuturo sa kanya ng sistema, Quiñones. Trixie, mataas ang expectations ko sa'yo. May experience ka na, di ba? Opo sir, mabilis na sagot ni Trixie. Sanay po ako sa mga fast-paced na environment. Tsaka, hindi po ako late. Hindi ito binitiwan ni Mr. Robles. Sa tuwing may papuring sasabihin, kay Trixie niya binabato. Good job, Trixie, maririnig ni Lira. Ikaw talaga ang inaasahan ko. Kapag may maliit na pagkakamali si Lira, kahit barya lang ang kulang sa sokli, agad siyang sinisita. Lira, ilang taon ka na rito? Bakit parang kahapon ka lang natutong magbilang? Malamig na tanong ni Mr. Robles. Sa likod nito, pabulong natatawa si Trixie. Siguro sir, gutom lang. Tinapay lang kasi yung baon eh. Isang tanghali, sabay silang kumain sa pantry. Binuksan ni Lira ang baon niyang tinapay na may margarine, habang si Trixie naman ay burger at milk tea pa. Uy, yan lang ulit baon mo? Tanong ni Trixie, kunwaring inosente. Hindi ka ba nagsasawa sa ganyan? Ako kasi, kapag 2 araw lang pareho ulam ko, nalolo ka na ako. Okay na po to sa'kin, mahinang sagot ni Lira. Baka kaya ka laging mukhang pagod eh, tuloy ni Trixie. Tsaka, yung sapatos mo? Parang mga sapatos pa ng nanay ko nung high school siya. Umalingaw-ngaw ang tawa nito sa maliit na pantry. Napayuko si Lira, pinisilang sarili para hindi maiyak. Sa labas, nakita siya ni Danica pagbalik niya sa cashier. Lira, okay ka lang? Bulong ni Danica. O okay lang po ate, pilit niyang sagot. Sanay na rin po. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang tao sa labas ng grocery na laging handang makinig. Si Kiko Balita, kababata niya ngayon ay tricycle driver. Madalas, sinasabay niya si Lira pauwi kapag gabi na. Uy Lira, bati ni Kiko isang gabing basa sa ulan ang kalsada. Sakay ka na, libre na to, ang lungkot ng mukha mo, parang nilubog sa sabaw ng ampalaya. Napatawa siya kahit papaano. Grabe ka Kiko, gano'n na ba kapangit mukha ko? Hindi naman, sagot ni Kiko, ngumisi. Pero halata pagod ka, anong ginawa nila sa'yo sa loob? Ikaw ba yung binitbit na lahat ng kahon? Hindi, tinawag lang akong luma, buntong hininga ni Lira. Sapatos ko, baon ko, pati buhay ko, siguro. Sandaling natahimik si Kiko habang minamaneho ang tricycle. Pagdating sa medyo tahimik na bahagi ng kalsada, nagsalita siya. Alam mo, Lira, seryoso ang boses niya ngayon. Huwag mong hayaang diktahan ng pera kung gaano ka kahalaga. Kahit wala kang branded na sapatos, hindi ibig sabihin nun wala ka ng karapatang irespeto. Huwag mong hayaang kainin ka ng sama ng loob, ha?
Huwag kang mawawala ng bait sa mundo kahit wala kang pera. Napatingin si Lira sa gilid, kita ang ilaw ng mga bahay na pinagdaraanan nila. May kung anong init na sumiksik sa dibdib niya. Parang unang higop ng mainit na sabaw sa malamig na gabi. Pag-uwi niya, naupo siya sa tabi ng tokador. Kinuha niya ang lumang flyer ng isang night school course na matagal na niyang tinatago. Dati, pangarap niyang mag-enroll dun para sa business course. Kahit paunti-unti lang. Titingnan ko sana ulit yung schedule. Bulong niya. Pero nang isipin niya ang utang kay Madam Tess, ang gamot ni Malu, ang rayuma ni Lola Ursin, at ang pang-araw-araw na gastos, dahan-dahan niyang tiniklop ang flyer. Iba muna ang uunahin. Mahinang sabi niya sa sarili. Hindi pa para sa akin to ngayon. Inilagay niya ang flyer sa ilalim ng alkansya. Doon niya muling binuksan ang maliit na plastik na kahon. Ang ipon niya, unti-unting kinakain ng interes at gastusin. Pero kahit pa unti-unti na lang ang natitira, pinanghahawakan pa rin niya yon na parang huling piraso ng salbabida sa gitna ng malalim na dagat. Balang araw, bulong niya, habang pinagmamasdan ang ilang pirasong papel at barya. Balang araw, may kapalit din lahat ng to. Kinabukasan, para mas mabigat ang hangin sa loob ng maliit nilang kwarto. Maagang nagising si Lira, hindi dahil sa tawag ni Malu, kundi sa ingay ng alarm clock na halos sumisigaw sa tabi ng unan niya. Pinatay niya iyon at ilang segundi pang nakatitig lang sa kisame, kung saan may bakat ng lumang tagas ng ulan. "Lira, anak, okay ka lang ba?" tanong ni Malu, nang mapansing matagal siyang hindi bumabangon. Napalingon si Lira at agad pinilit ang ngiti. "Ayos lang po, ma. Medyo puyat lang siguro." Tumayo siya, nagluto ng kaunting lugaw muli. At kinumbinsi ang sarili na kaya pa niya. Pagkatapos maghanda, isiniksok niya sa bulsa ang pamasahe. Saka tumakbo palabas para habulin ang jeep ni Kuya Darrell. Pagdating sa grocery, ramdam niyang mabigat ang mga mata at braso niya. Sa sandaling iyon, napansin agad siya ni Ate Danica habang inaayos ang cash drawer nito. "Uy, Lira," tawag ni Danica, nakakunot ang noo. "Parang hindi ka natulog kagabi ah. Namumugto yung mata mo." "Medyo naglaba lang po kagabi, ate," sagot ni Lira. Hindi na idinagdag na nagbantay pa siya kay Lola Ursing na sumasakit ang tuhod buong magdamag. "Medyo? Mukha ka nang giniling sa pagod," biro ni Danica para gumaan ang usapan. Binuksan nito ang bitbit na plastic na bag at kinuha ang 2 pandesal at isang maliit na palaman na liver spread. "Eto, hati tayo. Galing sa kapatid kong si Nelson. Madami pang sobra sa panaderya. Huwag ka nang tumangi, ha?" sabi ni Danica, iniabot ang pandesal. "Ate, nakakahiya na po. Lagi na lang kayo." "Tigil," putol ni Danica. Kunway galit, pero malambot ang mata. "Hindi mo to inutang. Regalo to. Tsaka balang araw, sabi ko nga sa'yo, ikaw naman magpapakain sa akin. Investment ko to sa future mo. Gets?" Napatawa ng kaunti si Lira at doon niya naramdaman ang kirot sa likod dahil sa kakalaba kagabi. "Salamat po, ate. Sobrang salamat." Habang bumibilis ang takbo ng oras, sa cashier area, sabay-sabay ang beep ng scanner at ingay ng mga customer, pilit na inaalis ni Lira sa isip yung pangambang kumakain sa kanya. Utang kay Madam Tess, gamot ni Mama, rayuma ni Lola, at pangarap ni Jed. Natapos ang shift nang lagpas 6:00 ng gabi. Naghubad siya ng apron. Ibinulsa ang kulubot na paislip at sa halip na tumuloy sa sakayan, lumiko siya papunta sa kanto kung saan naroon ang maliit na karinderya ni Aling Minda. "Aling Minda!" tawag niya mula sa labas, habang ang mga ilaw ng karinderya ay tila nag-aanyayang pumasok. Amoy pritong isda at ginisang gulay ang bumungad sa kanya. "O Lira!" sigaw ni Aling Minda. Mataba at laging pawis, pero masayahin. "Ayos, dumating ka. Dumadagsa na naman yung mga construction worker. Hindi ko na kaya mag-isa maglinis o." Pumasik si Lira at agad kinuha ang trapo. "Ako na po sa mesa, Aling Minda. Ayusin ko yung mga baso at plato." Sa loob, may ilang regular na kumakain. Mga jeepney driver, tindera sa palengke at 2 guro mula sa public school na sina Sir Nolan at Ma'am Judy na laging nag-o-order ng ginisang ampalaya. "Nak, pakikuha nga nung sukli ko."
Sigaw ng isang construction worker na si Dado habang nakataas ang paa sa kahoy na bangko. Baka makalimutan na naman ni Minda. Sige po kuya, sagot ni Lira, kinuha ang perang papel at inabot ang sukli. Salamat po. Sa isang sulok, may batang naka-uniforme pa ng eskwela. Nakapatong sa mesa ang ilang photocopy na papel. Ito si Ria, anak ni Aling Minda, nag-aaral sa grade 9. Napansin ni Lira na nagwo-workbook pa ito kahit gabi na. Masipag puna ni Lira. Anong subject yan? Math po ate, sagot ni Ria. Hindi inaalis ang mga mata sa papel. Gusto ko pong maging engineer para makagawa ako ng malaking bahay para kay mama. Napangiti si Lira pero sumagi sa isip ni si Jed. Sana ganito rin kasigla si Jed ngayon. Bulong niya sa sarili. Natapos siya sa karinderya bandang 10:00 ng gabi. Binilangan siya ni Aling Minda ng bayad. O Lira, eto yung usapan natin ha. 150 kada gabing tulong. Sabi nito. Pasensya na, yun lang kaya ko. Laking pulong na puto Aling Minda. Sagot ni Lira. Sabay yuko. Salamat po. Pag-uwi, dumaan muna siya sa simbahan na nasa gilid ng kalsada. Bukas pa ang malaking gate, pero tahimik na. Pumasok siya, dumiretso sa huling bangko, at umupo. Sa harap, may ilaw pa sa altar. Nandoon si Sister Hilda, isang madre na laging nakikitang nag-aayos ng mga kandila. Napalingon ito nang marinig ang mahinang yabag ni Lira. Lira, tawag ni Sister Hilda, nakangiti. Gabing-gabi ka na naman. Hindi ka pa ba napapagod sa kahihingi ng lakas? Napayuko si Lira at napangiti kahit nanunuyot ang mga mata. Sister, pag huminto po akong magdasal, baka mas lalo akong matakot. Lumapit si Sister Hilda at naupo sa tabi niya. Anong dinadala mo ngayon sa Panginoon, Idja? Pamilya ko po, sagot ni Lira. Si Mama, si Lola, si Jed, pati po yung mga utang. Yung takot ko na baka isang araw, wala na kaming matirhan. Bakit mo naman naisip yun? Kunot noon ni Sister Hilda. May narinig po kasi akong usapan sa labas ng compound, ibinulong ni Lira. Sabi nila, baka ibenta na raw yung lupa. Di ba po kay Engineer Gatchalian yon? Baka paalisin kami? Sandaling na ahimik si Sister Hilda. Minsan, may mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero kontrolado mo kung magiging tapat ka sa maliit na meron ka ngayon. Huwag mong kalimutan, hindi lang ikaw ang nagbubuhat ng lahat, Lira. May Diyos na kasama mo. Napaluha siya, pero hindi nag-ingay ang hikbi. Sister, minsan po naiisip ko, baka hanggang dito na lang yung kaya kong marating. Huwag mong husgahan ang kwento mo na parang tapos na. Sagot ni Sister Hilda, masuyo ang tinig. Bata ka pa, at maraming pinto ang pwedeng bumukas sa mga taong marunong magsakripisyo ng tahimik. Matapos magdasal, umuwi siya sa compound. Sa labas ng gate, nadaanan niya ang batang si Boyet Lontok. Payat, marumi ang damit, nakaupo sa gilid ng kanal. Nakatitig ito sa plastik na supot ng tira-tirang ulam na dala ni Lira mula sa karinderya. Ate Lira, mahina nitong tawag, ang bango po niyan. Napahinto si Lira. Alam niyang iyon na ang pagkain sana nila ni Jed sa madaling araw kung magutom. Pero nang makita ang nag-aabang na mata ni Boyet, parang kusang gumalaw ang kamay niya. Gutom ka na ba? Tanong niya. Tumango si Boyet. Hindi pa po ako kumakain mula tanghali. Tumingala si Lira sa madilim na langit, parang humihingi ng dagdag lakas. Pagkatapos ay inabot niya kay Boyet ang supot. Sa'yo na, sabi niya. May konti pa naman kami sa bahay. Huwag mong ubusin ng mabilis, ha? Baka sumakit tiyan mo. Nanlaki ang mata ni Boyet. Talaga po ate, salamat po, salamat po. Napangiti si Lira kahit kumukurot ang sikmura niya sa gutom. Bukas ulit ha? Kung may sobra, ibibigay ko ulit sa'yo. Pagpasok niya sa kwarto, nadatnan niya si Jed na nakahilata sa papag. Hawak pa rin ang notebook na may drawing ng mga circuit. Tulog na si Malu at si Lola. Parehong mukhang pagod, ngunit payapa. Umupo siya sa tabi ng tokador. Kinuha ang alkansya at tiningnan ito ng hindi binubuksan. Sa isip niya, naruroon pa rin ang mga pangarap. Gusto niyang mag-aral, gusto niyang makabili ng sariling bahay. Gusto niyang makitang masigla at hindi nasakitan ng pamilya niya. Pero sa ngayon, mas mahalaga na nakakalakad pa sila kahit paunti-unti, kahit gabing-gabi na siyang umuuwi,
kahit binabahagi niya pa rin ang kakaunti sa mas kapos pa sa kanya. Balang araw, bulong niya muli. Mahina pero buo ang paniniwala. Balang araw may magbabago rin. Lumipas ang ilang linggo na pare-pareho ang ritmo ng buhay ni Lira. Grocery sa umaga't hapon, karinderya kina Aling Minda sa gabi, dasal sa simbahan tuwing makakasingit, at pag-aasikaso sa pamilya kapag nasa bahay. Ngunit habang tumatagal, unti-unti niyang napansing parang lumiliit ang laman ng alkansya. Kahit halos hindi naman siya kumukuha roon. Isang Sabado ng umaga, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa tokador, tinawag siya ni Malu. Lira anak, nagpaalala si Madam Tess. Maingat na sabi nito. Dumaan daw siya kanina, sabi ni Jed. 3 araw na lang daw, June na yung hulog mo. Parang biglang lumamig ang buong kwarto. Napatigil si Lira sa pagfo-fold ng damit ni Lola Ursing. 3 araw na lang? Oo, anak, sabat ni Lola Ursing. Nakatingin sa kanya na may halo ang hiya at pag-aalala. Kung kaya ko lang tumulong, kung kaya ko lang magtrabaho pa. Lumapit si Lira sa Lola at marahang pinisilang kamay nito. Di ninyo na po problema yun. Ako na po bahala. Hindi po natin pwedeng sayangin yung tiwalang binigay niya sa atin. Kahit mabigat. Nang gabing iyon, matapos ang shift sa karinderya, umuwi si Lira ng mas maaga kaysa dati. Umupo siya sa tabi ng tokador. Kinuha ang alkansya at sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, binuksan niya ito. Umagos palabas ang mga baryang matagal niyang inipon. May ilang gusot na perang papel na parang senyales ng bawat gabing kulang sa tulog. Konti pa rin, bulong niya, habang binibilang isa-isa. Kinuha niya ang payslip, minanyobra sa isip kung magkano ang matatanggap sa susunod na sahod. Pero kung pagsasabayin ko na, ipon, sahod, tsaka binigay ni Aling Minda, baka sakto na. Kinabukasan, linggo, nagdesisyon siya. Kukunin niya ang lahat ng ipon at tatapyasan ang kakarampot na napira sa pitaka para makumpleto ang halagang kailangan kay Madam Tess. Kahit ibig sabihin yon, wala halos matipirang pera para sa isang linggong pamasahe at baon. Lunes ng umaga. Maaga siyang pumasok sa grocery. Buong araw siyang tahimik, abala sa pag-scan ng mga paninda. Pinag-iisipan kung paano niya kakayaning pagkasyahin ang susunod na mga araw kung sakaling ibigay niya ang lahat. Lira, ayos ka lang ba? Tanong ni Danica nang mapansing higit sa dati ang pagiging tahimik nito. Opo, ate, sagot niya, pero halata sa mata ang pagod at pag-aalala. May iniisip lang po sa bahay. Kung tungkol na naman sa pera, alam mong hindi ako mayaman. Pero kung kailangan mo ng kaunting tulong, wag na po ate. Mabilis niyang putol, sabay ngiti kahit pilit. Kakayanin ko pa. Kinailangan niyang mag-overtime ng gabing iyon dahil nagkulang sa tao sa closing shift. Paglabas niya ng grocery, halos 9:00 na, makulimlim ang langit at marahang bumubuhos ang ulan. Binusa niya ang maliit na payong, pero sira na ang isang tadyang nito kaya tumatagos pa rin ang patak sa balikat niya. Anak, mag-taxi ka na lang kung umuulan ha? Alaala niya sa sinabi ni Malu, ilang araw na ang nakalipas. Napangiti siya sa isip. Taxi? Any jeep ka? Pinag-iipunan pa. Habang naglalakad papunta sa sakayan, napansin niya ang ilaw ng isang maliit na gasoline station sa kanto. Mga ilang metro bago ang jeepney terminal. Sa gilid nito may nakaparadang kotse na puti. Medyo bago, nakabukas ang hood. Sa harap ng cashier window, may isang lalaking basa sa ulan. Hawak ang cellphone. Halatang balisa. Boss, wala ka talagang dalang pambayad? Sabi ng crew na naka-jacket na may pangalang Jomar sa dibdib. Di pwedeng papagas tayo na walang bayad, baka kami pasingilin ng may-ari. Naiintindihan ko, pero please, desperadong sagot ng lalaki. May suot na nakalugmok na puting polo at itim na slacks. Basa na ang buhok. Nakabukas ang tatak ng sasakyan niya na may emblem na hindi pamilyar kay Lira. Naubusan ako ng gasolina. Kailangan kong makarating sa ospital. Nasa ER ang anak ko. Hinihintay ako ng doktor. Naiwan ko ang wallet ko sa kondo. Nagmamadali akong lumabas. Sa loob ng cashier booth, nakaupo ang kahera na si Mika. Nakataas ang kilay at nakakunot ang noo. Sir, kahit emergency pa yan, may patakaran kami. Walang cash, walang gas.
Hindi naman po kami charity. Sir, kung gusto mo, tumawag ka muna sa kaibigan mo. Sabat ni Jomar, umiiling. Pag-Gcash ka man lang. Baka pwede. Wala akong makontak, lowbat na lahat. Ito na lang ang may natitirang sapat na battery. Halos desperado na ang boses ng lalaki. Tumigil saglit, tumingin sa paligid. Parang naghanap ng ibang taong pwedeng malapitan. Sa gilid ng station, nakaupo sa bench ang 3 tambay. Kabilang si Brandon Bren Lagasca. May hawak na yosi at soft drinks. Narinig nila ang usapan at nagkatinginan. Ayan na naman no, malakas na sabi ni Bren, sapat para marinig ng lahat. Classic na style ng scammer, di ba? Yung tipong, may emergency, wala akong wallet, pagas naman dyan. Tumawa ang kasama niyang si Toto. Oo nga, pag nabigyan mo ng pera, di mo na maikita. Baka yung kotse na yan, hiram lang. Napahinto si Lira ilang hakbang mula sa gasolinahan. Hawak-hawak niya ang bag kung saan naroon ang lahat ng perang ipon at perang dapat sanay ididiretso kay Madam Tess kinabukasan. Naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng puso niya habang pinapanood ang eksena. Sir, last na po, pakiintindi na lang, mariing sabi ni Nika. Kung kami ang tumulong sa inyo, tapos hindi nyo kami mabayaran, kami ang mapapagalitan. May anak din po ako, sir. Ayoko rin mawalan ng trabaho. Huminga ng malalim ang lalaki. Pinikit ang mga mata na tila pinipigilang mawasak ang sarili. Naiintindihan ko. Pero hindi ko alam kung paano pa ako makakarating doon. Nakakahiyaman. Pero napatingin siya kay Lira na nakatayo sa di kalayuan. Parang kinikilatis kung maaari niya pa bang lapitan. Ngunit hindi siya lumapit, tila nawawala na siya ng lakas sa pagmamakaawa. Sa sandaling iyon, ramdam ni Lira ang bigat ng bag sa kanyang balikat. Parang sumisigaw ang konsensya niya sa loob. Ito na yon. Ito na yung ipon mo. Ito na yung pang-utang kay Madam Tess. Pag binitiwan mo to, paano na? Napahawak siya sa zipper ng bag. Napatingin sa langit na tinatablan ng patak ng ulan. Biglang sumagi sa isip niya ang mukha ni Malu sa health center. Namumutla. Ang nanginginig na kamay ni Lola Ursing, si Jed na nagbebenta ng lumang cellphone case sa bangketa, at si Boyet na kumakain ng tirang ulam, sobrang tuwa sa kaunting biyayang ibinigay niya. Balang araw, may magbabago rin. Hindi niya alam kung bakit, pero sa halip na lumakad paalis, tinungo niya ang cashier booth. Miss, mahina niyang sambit, sabay hila sa jacket para itago ang basang uniforme sa ilalim. Magkano po ba yung kailangan niya para makapagpagasolina? Napatingin si Nika sa kanya, halatang nagulat. Ha? Depende po sa gusto niyan ipalagay. Pero sabi niya, kahit pa minimum lang daw, ma'am. Ma'am, huwag ka maniniwala dyan ah. Sabat ni Bren mula sa bench. Hindi mo yan kilala. Baka matulfo ka pa niyan. Hindi siya tumingin kay Bren. Dahan-dahan niyang binuksan ang bag. Kinuha ang nakapal-kapal na perang nakatupi sa isang sobre. Ramdam niya ang panginginig ng kamay. Hindi dahil sa lamig, kundi sa bigat ng desisyong gagawin. Bakit ma'am? Tanong ni Jomar, naguguluhan. Kamag-anak niyo po ba siya? Umiling si Lira. Hindi po. Hindi ko siya kilala. Pero kung may anak siyang nasa ospital, ayoko isipin kinabukasan na baka may nangyaring masama dahil pinagdudahan ko siya. Lumapit siya sa lalaki na ngayon ay nakayuko na sa gilid, parang susuko na. Sir, maingat yan sabi. Pasensya na po, pero kung okay lang sa inyo, ako na po muna ang magbabayad para sa gasolina. Nanlaki ang mata ng lalaki, napatingin sa kanya, na tila hindi makapaniwala. Ha? Miss, hindi po matatanggap yan. Hindi mo ako kilala. Paano kung hindi kita mabayaran agad? Hindi na po importante sa akin yun. Sagot ni Lira, pilit na ngumiti kahit kumikirot ang loob. Ang importante po, makarating kayo sa anak nyo. Inabot niya kay Nika ang sobre na may laman ang halos lahat ng pera niya. Nabigla ang kahera. Ma'am, sigurado po kayo? Malaki-laki to, baka naman. Oo, sigurado po ako. Putol ni Lira, huminga ng malalim. Pakigasolina na lang po yung sasakyan niya. Kung sobra po yan, okay lang. Basta mapuno man lang sapat para makapunta siya sa ospital at makabalik kung kinakailangan. Sa sulok, napatahimik si Bren. Nagtapon ito ng yosi sa basurahan
at nagkunwaring walang nakita. Pero halatang naasiwa sa kabutihang nakikita niya. "Ma'am, hindi ko alam kung anong sasabihin ko," garalgal na wika ng lalaki. "Ako nga itong may kotse. Ako pa yung walang pera ngayon. Tapos ikaw na ganito." Napatingin ito sa uniforme ni Lira, sa lumang sapatos, sa bag na halatang pinaglumaan na. "Wala po yon," sagot niya. "Ang importante, may emergency po kayo. Wala naman akong anak, pero naiintindihan ko po ang takot ng mawalan ng mahal sa buhay." Nagkamot ng batok si Jomar, saka tumango. "Sige sir, lalagyan ko na ng gas ha. Ma'am, dito lang po kayo saglit, kukunin ko yung resibo." Habang pinupuno ang tangke ng sasakyan, tumayo lang si Lira sa gilid. Yakap ang bag niyang halos wala ng laman. Naririnig niya ang tahimik na paghulyanin ng makina at ang tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. "Anong pangalan mo?" tanong ng lalaki sa kanya. Mahina pero puno ng paghanga. "Lira po," sagot niya. "Lira Quiñones." "Lira," inulit nito, parang tinatatak sa isip. "Ako si Marco, Marco Velasquez. Hinding-hindi kita malilimutan." Ngumiti lang si Lira, bahagyang tumango. "Basta po, sana gumaling yung anak nyo." Pagkatapos maibigay ang resibo, mabilis nang sumakay si Marco sa sasakyan, nagpasalamat ng paulit-ulit at umalis na tilang habol ang oras. Naiwan si Lira sa ilalim ng mahinang bubong ng gasolinahan. Hawak ang bag na halos wala ng laman. Paglingon niya, napagtanto niyang kulang pa ang natitirang pera para sa pamasahe. Mapapaisip pa sana siya, pero sa huli, nagdesisyon siyang maglakad na lang pauwi. Kahit malayo, kahit basa na ang paa, habang tinatahak niya ang mahabang kalsadang basa sa ulan. Ramdam niya ang lamig na kumikiliti sa buto. Pero sa kaloob-looban niya, may kakaibang init, isang pakiramdam na kahit nawala ang hawak niyang pera, may naipundar naman siyang mas mahalaga kaysa anumang halaga sa papel. Kinabukasan, halos hindi na maalala ni Lira kung paano siya nakatulog. Ang natatandaan lang niya ay ang malamig na hangin na pumapasok sa butas ng bintana habang nakahiga siya sa tabi ng alkansyang halos wala ng laman. Pagmulat ng mata niya, sumalubong agad ang tunog ng mga manok sa bakuran at kaluskos ni Jed na nag-aayos ng bag niya para sa eskwela. "Ate, maaga kang nagising ah," bati ni Jed, suot ang luma pero malinis na uniforme. "Akala ko ako na yung unang gigising." "Marami lang iniisip," sagot ni Lira, pilit na uminiti. "Tayo na, maghanda na tayo. Baka malate ka." Sa kusina, nagpainit siya ng tubig at naglatag ng maliit na kawali. Kaunting mantika, 2 pirasong tuyo lang ang meron. Binilog niya sa isip ang mga kulang, pamasahe niya, pambili ng pagkain sa susunod na araw, at ang halagang dapat ihulog kay Madam Tess sa mga darating na araw. "Anak," maingat na sambit ni Malu habang nakaupo sa bangkito. Hawak ang tasa ng kape. "Mukhang ang lungkot ng mata mo. May problema ka ba na hindi sinasabi sa amin?" Umupo si Lira. Saglit na tumitig sa ina. Gusto sana niyang ikwento ang tungkol sa nangyari kagabi sa gasolinahan. Pero natakot siya na baka pagalitan lamang siya. Sa halip, umiling siya. "Wala po ma. Pagod lang siguro. May overtime pa kasi kahapon." "Kung pagod ka na, wag mo nang piliting magkarinderya pa sa gabi," sabat ni Lola Ursing mula sa papag. "Baka ikaw naman ang bumagsak." "Okay lang po ako," sagot ni Lira. "Sabay tayo para mag-ayos ng sinampay sa labas. Saka na po tayo magpapahinga kapag okay na lahat." Paglabas niya sa maliit na bakuran ng compound, sinalubong siya ng mahamog na hangin. Kinuha niya ang mga sinampay na medyo basa pa sa ulan kagabi at sinampay uli sa mas may araw na bahagi. Doon, rinig niya ang mga boses ni na Aling Bebang at Mang Estong na nag-uusap sa tapat ng poso. "Uy, Bebang, may mga kotse sa kanto." Bulong ni Mang Estong, nakaangat ang kilay. "Hindi basta kotse ha, malalaking SUV, itim pa, parang mga nakikita sa teleserye." "Baka may raid," sagot ni Aling Bebang, agad na lumapit sa gate. "O baka artista?" "Naku, baka sina." Naputo lang haka-haka niya nang makita ang 2 sasakyang dahan-dahang pumasok sa makipot na daan papunta mismo sa compound.
Umugong ang buong lugar. Mga batang naglalaro, tumakbo papalapit. Si Boyet, napahinto sa pagpitik ng tansan. Si Aling Puringa, na kanina pa nakaupo sa bangko, mabilis na tumayo at nagkunwaring nagwawalis, pero halatang nakikichismis lang. Uy, parang mali ang pinasok ng mga yan, sabi ni Aling Puringa, nakapamewang. Wala namang mayaman dito, Huminto ang unang SUV sa tapat ng bahay ni Nalira. Bimukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking nasa mid-40s. Nakabarong, may hawak na folder, si Attorney Ramon Ibanez. Sumunod mula sa pangalawang sasakyan ang isang babaeng nakabarong din. Nakapusod ang buhok at may hawak na leather bag, si Attorney Selena Corpus. Sino pong hinahanap nyo? Tanong ni Aling Bebang, halos hindi mapigilan ang sarili. Magandang umaga po, madalang na sagot ni Attorney Selena. Hinahanap po namin si Lira Quiñones. Dito po ba siya nakatira? Halos sabay-sabay ang paglingon ng mga tao kay Lira. Nahawak pa rin ang basang t-shirt na sinasampay. Napasinghap siya, napaatras ng bahagya. Si Lira? Maang natanong ni Aling Puringa. Bakit? Anong nagawa niyan? Narinig iyon ni Jed mula sa loob at agad lumabas. Ate, sino yan? Bakit hinahanap ka? Hindi agad nakasagot si Lira. Ramdam niyang natuyo ang lalamunan niya at sa unang segundo, ang pumasok sa isip niya ay utang na baka nasumbong na sila ni Madam Tess, na baka kaso na ang haharapin nila. Ako po si Lira, mahina niyang sabi. Lumapit sa dalawang abogado. May nagawa po ba akong mali? Gumiti si Attorney Ramon, malumanay ang tono. Wala, Miss Quiñones. Huwag ka pong kabahan. Nandito kami para sa isang mabuting balita. Mabuting balita? Sabat ni Malu na ngayon ay nasa may pinto. Nakasantig sa door jamb. Hawak ni po ang laylayan ng duster niya. Halatang kabado. Anak, may problema ba? Magandang umaga po. Bati ni Attorney Selena, kina Malu at Lola Ursing na sumilip na rin. Kami po ay mga abogado mula sa opisina ni Ginoong Marco Velasquez. Parang biglang tumigil ang oras kay Lira. Tanging ulan kagabi, ilaw ng gasolinahan at mukha ng lalaking nagpakilalang Marco ang biglang nagbalik sa isip niya. Ma'am, yung kagabi po sa gasolinahan, mahinang sambit ni Lira, halos hindi matapos ang linya. Tumango si Attorney Ramon. Opo, si Ginoong Velasquez nga po iyon at gusto ka po niyang pasalamatan. Nag-ingay ang mga kapitbahay. Ha? Mayaman pala yung pinakitaan mo ng awa kagabi? Bulong ni Mang Estong pay Aling Bebang. Sabi ko na, di basta-basta yung kotse eh. Pwede po ba kaming pumasok sandali? Magalang na tanong ni Attorney Selena. Gusto sana naming ipaliwanag ng maayos sa loob. Kasama po ang pamilya ninyo. Nagkatinginan sina Malu at Lira. Kahit naguguluhan, nagbukas si Malu ng pinto ng mas maluwang. Asensya na po sa bahay namin. Makalat, maliit lang. Nahiyang sabi nito. Hindi po problema yan, ma'am. Sagot ni Attorney Ramon. Pumasok at umupo sa maliit na bangko. Si Attorney Selena naman ay nasa kabilang gilid. Inilapag ang hawak na bag. Umupo si Lira sa tabi ni Malu, habang si Jed at Lola Ursing naman ay naupo sa papag. Sa labas, nagkumpulan na ang mga kapitbahay. Lahat nakasilip sa bintana at bukas na pinto. Miss Quiñones, panimula ni Attorney Selena. Sabay labas ng ilang papel mula sa folder. Kagabi po, mga bandang 9:00, tumulong kayo sa isang lalaking naubusan ng gasolina sa isang gasolinahan sa may kanto. Tama po ba ako? Tumango si Lira, kinakabahan. Opo, wala po kasi siyang pambayad. May emergency daw po sa ospital, yung anak niya. At ibinigay mo ang halos lahat ng pera mo para makapagpagasolina siya. Dugtong ni Attorney Ramon. Tinitigan siya ng may paghanga. Kahit hindi mo siya kilala, kahit alam mong kapus ka. Hindi alam ni Lira kung saan itatago ang kamay niya. Pinagdikit-dikit niya ang mga daliri. Halos hindi makatingin ng diretsyo. Hindi ko naman po ginawang kapalit ng kahit ano yon. Mabilis niyang sagot. Gusto ko lang pong makasigurong makarating siya sa anak niya. Dahil sa ginawa mo, sumingit si Attorney Selena. Nakarating si Ginoong Velasquez sa ospital sa oras. Naabutan niya ang anak niyang si Liam bago ito sumailalim sa kritikal na operasyon. Ayon sa mga doktor, kung naantala pa siya ng kaunti, baka iba na ang naging resulta. Napakapit si Malu sa dibdib niya.
Diyos ko, bulong niya. Salamat at naisalba ang bata. Huminga ng malalim si Attorney Ramon na yung maayos na po ang kalagayan ni Liam at stable na sa ICU. Ang unang ginawa ni Ginoong Velasquez pagkagising niya ay ipahanap ka. Gusto ka raw niyang makita at personal na pasalamatan. Pero bago pa man yon, may ipinaabot na po siyang ilang bagay. Binuksan niya ang isang puting sobre at inilabas ang ilang papel at resibo. Kumintig ang puso ni Lira nang mapansin ang pamilyar na pangalan. Una po, patuloy ni Attorney Ramon. Dumiretso kami kaninang umaga kay Teresita Manalili, si Madam Tess. Binayaran na po ng buo ni Ginoong Velasquez ang utang ninyo, kasama ang interes na nakasaad sa kasulatan. Narito po ang kopya ng dokumento at official receipt na nagpapatunay na kayo po ay fully paid na. Parang biglang nawala ang hangin sa dibdib ni Lira. Nanlaki ang mga mata ni Malu, napahawak sa balikat ng anak. Si Lola Ursing hindi napigilang mapaluha. Anong ibig niyong sabihin, utal ni Malu? Wala na kaming utang kay Tess? Wala na yung interes, yung hulog? Opo ma'am, kumpirmasyon ni Attorney Selena. Iniabot ang resibo kay Malu. Wala na po kayong obligasyon kay Madam Tess. Kung may ipapadalang tao sa inyo para maningil, ipakita niyo lang po ito. Sa labas narinig ni Lira ang halos sabay-sabay na, "Ha?" Ni na Aling Bebang at Aling Puringa. Halos mabitawan ni Malu ang papel. Agad namang sinapu iyon ni Jed at tiningnan ng mabuti. Ate, manghang bulong ni Jed, nanginginig ang kamay. Totoo to, may pirma ni Madam Tess. Wala na tayong utang. Hindi na napigilan ni Lira ang luha. Bumagsak iyon ng sunod-sunod sa piskin niya. Pero hindi iyon luha ng takot, kundi gaan, ginhawa at gulat na parang hindi kayan ipaliwanag ng salita. Pangalawa po, dagdag ni Attorney Ramon, bahagyang nakangiti. Ipinapasabi ni Ginoong Velasquez na hindi pa ito sapat bilang kapalit ng ginawa ninyo. Kaya po, inaanyayahan niya kayong magtungo sa kanyang opisina sa lalong madaling panahon. Gusto niya kayong makausap ng personal at ayusin daw ang buhay ninyo sa abot ng kaya niya. Natigilan si Lira. Parang biglang lumaki ang maliit nilang kwarto. Napuno ng posibilidad na noon ay parang panaginip lang. Napatingin siya kay Malu, kay Lola, kay Jed at sa bintana kung saan nakasilip ang mga kapitbahay na parang nanonood ng dramang hindi nila akalaing mangyayari sa mismong compound nila. Bakit po niyang ginagawa to? Mahina niyang tanong, halos pabulong. Tumingin si Ate Selena sa kanya, may lambing sa mata. Sabi niya, Miss Quiñones, bihira na raw ang taong handang magbigay ng lahat. Kahit wala sa bulsa, basta may laman ang puso. At kapag may taong tumulong sa iyo sa pinakamadilim na oras ng buhay mo, hindi mo siya hahayaan na manatiling nakayuko sa lupa habang buhay. Napahawak si Lira sa dibdib niya, dama ang mabilis pero matatag na pantibok nito. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman niyang may puwang pala ang mga tulad nila sa mga kwento ng kabutihang hindi lang pala nangyayari sa pelikula, kundi sa katotohanan, sa gitna ng maliit nilang bahay, sa gitna ng lahat ng sakripisyong akala niya'y tahimik na mawawala sa hangin. Kinabukasan, parang nabaligtad ang mundo ni Lira. Kahit kulang sa tulog, magaan ang pakiramdam niya habang nagtitimpla ng kape para kay Malu at sinasandalan si Lola Ursing sa papag. Sa gitna ng maliit na lamesa, nakalatag ang resibo mula kay Madam Tess, isang manipis na papel na parang sandata laban sa lahat ng pangungutya at takot na naranasan nila. Ate, anong susuotin mo? Tanong ni Jed. Hindi maitago ang tuwa. Sabi nung attorney, pupunta tayo sa opisina ng, ano nga yun, Velasquez? Velasquez, oo, sabat ni Malu. Sabay hagod sa buhok ni Lira. Anak, wala naman tayong masyadong damit na maayos. Yung simpleng blouse mo na lang siguro yung isusuot mo, yung blue. Bagay yun sa'yo. Tamang-tama yun, sabat ni Lola Ursing, nakangiti. Hindi mo kailangang magmukhang mayaman. Ang importante malinis at magalang ka. Tinupi ni Lira ang lumang asul na blouse. Pinlansya ng maingat kahit kupas na. Isinuot niya ito sa itaas ng kanyang simpleng itim na palda. Hindi niya mapigilang kabahan. Hindi araw-araw na may mayamang negosyanteng gustong makipagkita sa isang tulad niya.
Pagdating ng tanghali, muling sumulpot sa eskinita ang itim na SUV. Hindi na kagaya kahapon na puro pangamba ang dala nito. Ngayon, halo ng kaba at pag-asang hindi niya palubos maunawaan. Sakay na po kayo, alok ni Attorney Selena pagbukas ng pinto. Kasya po kayong lahat. Doon na lang po tayo sa opisina mag-usap ng mas maayos. Sumakay sina Lira, Malu, Jed at kahit hirap kumilos, isinama rin nila si Lola Ursing. Sa labas ng gate, muling nagkumpulan sina Aling Bebang, Mang Estong at lalo na si Aling Purina. Aba, sosyal na ang batang yan. Pabulong pero sadyang malakas ni Aling Purina. Sinasakay na sa mamahaling sasakyan. Batayan na ang susunod na babaeng mai-issue sa barangay. Tumigil ka nga, Purina, pigil ni Aling Bebang. Kung ikaw kaya ang tinulungan at sinuwerte, di ka rin pasasakay. Umusad ang sasakyan. Sa unang pagkakataon, nasilayan ni Lira ang mga matataas na gusali sa business district. Hindi bilang tagapanood sa labas, kundi bilang bisitang may pakay. Sa lobby ng malaking gusali, nakaharap sila sa sahig na marmol, puting dingding at chandelier na parang bituin. Ang ganda. Bulong ni Jed, halos mauntog sa kakalingon sa kisame. Welcome po, bati ng receptionist na si Kayla Orosio, naka-blazer at may nameplate. Ito po ba ang pamilya Quiñones? Inaantay na po kayo sa taas ni Sir Marco. Sumakay sila sa elevator at sa bawat pag-angat nito, parang mas lalo pang bumibilis ang tibok ng puso ni Lira. Pagbukas ng pinto sa ika-15 palapag, nakita niya ang malawak na opisina. Malaking salamin sa likod na tanaw ang buong lungsod, mga mesa ng empleyadong abala at isang pintuan sa dulo na may nakasulat, Marco Velasquez, President and CEO. Pasok po kayo, ani Attorney Ramon. Sabay kaway sa isang sekretaryang lalaki na si Jorelos. Nandyan na po si Sir sa loob. Pagbukas ng pinto, nadatnan nila si Marco na nakatayo, naka-long sleeves at slacks pero hindi nakasuot ng coat. Nakangiti ito, agad na lumapit. Lira, bungad niya, may tono ng tunay na pasasalamat. Salamat at pumunta kayo. Napayuko si Lira, biglang nahiya. Sir, masyado na po kayong nag-abala. Sabi ko naman po, hindi nyo na kailangang seplian yung ginawa ko. Huwag mo na akong tawaging sir sa tono na parang natatakot ka. Mahinahong sagot ni Marco, natawa ng bahagya. Ako si Marco, at kung may dapat matakot dito, ako yun. Dahil muntikan ko nang hindi makita ang anak ko kagabi. Mula sa loob, may lumabas na batang mga 8 taong gulang. Maputla pero nakangiti. May benda pa sa braso. Si Liam. Kasama nito ang isang matandang babae na naka-eleganteng bestida. Hawak ang handbag na may pangalan, si Doña Rosenda Velasquez. Ito po si Liam, anak ko, pakilala ni Marco. Narinig ka na niya sa kwento. Ayaw niyang manatili sa ospital nang hindi ka man lang nakikita. Lumapit si Liam, bitbit ang maliit na stuffed toy. Tita Lira, ikaw po ba yung nagpagas kay Papa? Tanong niya. Inosente ang boses. Nagulat si Lira sa tawag na tita, pero hindi niya ito itinama. Ako po yun, mahinang sagot niya. Ang importante po, okay ka na. Thank you po, sabi ni Liam. At bago pa siya makatanggi, niyakap siya ng bata. Ramdam niya ang buto nitong medyo payat, pero may init na bumalot sa kanya. Tama si Marco, sabat ni Doña Rosenda. Lumapit at pinagmasdan si Lira mula ulo hanggang paa. Hindi mapangmata, pero masusing nakatingin. Bihira na ang taong ibibigay ang huling hawak niya para sa taong hindi kilala. At ganun ang ginawa mo, iho. Lumingon siya kay Malu. At iyon ang pagpapalaki na dapat ipagmalaki ng isang ina. Namula si Malu, napayuko. Pasensya na po. Ma'am, mahirap lang kami. Wala po kaming naitulong sa anak nyo, kundi yung desisyon ng anak ko. Kung alam ko lang na kayo pala yon. Mas maganda ngang hindi nyo alam, mahinahong putol ni Marco. Mas totoo. Umupo silang lahat sa maliit na sala sa loob ng opisina. Kumuha si Gio ng juice at tubig para sa kanila. Ilan sandali ring tahimik, bago muling nagsalita si Marco. Gusto kong malinaw ito, Lira. Diretsong sabi niya. Ang ginawa mo kagabi, hindi ko matutumbasan kahit ano pa ang ibigay ko. Pero hindi ako papayag na hayaang manatili kang hirap kung may magagawa ako. Napalunok si Lira. Hindi naman po ako humihingi. Alam ko. Mabilis na sagot ni Marco.
Kaya nga ako ang nag-aalok. Una, ang utang ninyo kay Madam Tess, bayad na. Pangalawa, kinuha niya ang isang folder at iniabot kay Lira. May full scholarship ka sa isang business course sa Montemayor College. Pwede kang mag-enroll sa susunod na semestre. Parang ayaw nang gumalaw ng kamay ni Lira nang tanggapin ang folder. Nakalagay doon ang letter of acceptance, may pirma ng dean. Pero Marco, papaano po yung trabaho ko sa grocery? Bulong niya. Kung mag-aaral ako, saan kami kukuha ng pangkain? Tsaka baka hindi po pumayag si Mr. Robles na umalis ako bigla. Naisip ko na yan, tugon ni Marco. Kaya may pangatlo. Gusto kitang kunin bilang part-time staff sa HR department dito. Flexible ang oras, pwedeng ayusin na hindi sasabay sa klase mo. May benefits at mas mataas ang sahod kaysa kinikita mo sa grocery at karinderya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig at mainit na kape ng sabay. Naghalo ang takot at tuwa. Trabaho, dito, ulit ni Lira. Hindi makapaniwala. Sa ganito pong opisina? Tumango si Marco. Oo, kailangan ko ng mga taong hindi lang magaling sa papel, kundi mabait ang puso. Si Miss Elora Panganiban, HR supervisor namin, ang bahalang mag-train sa'yo. Napahawak si Malu sa muka, halos matulala. Anak, baka panaginip lang to. Hindi po panaginip to, Nay. Sabat ni Doña Rosenda, nakangiti. At hindi ito limos. Ito ay pasasalamat. Makalipas ang ilang araw, nagpaalam si Lira sa grocery. Hindi natuwa si Mr. Robles. Pero wala na siyang magawa nang marinig ang pangalan ni Marco Velasquez at ng kumpanya nito. Sigurado ka na ba dyan, Quiñones? Malamig na tanong ni Mr. Robles. Huwag kang magrereklamo pag hindi ka nagtagal doon. Susubukan ko po, sir. Magalang na sagot ni Lira. Salamat po sa pagkakataong nakapagtrabaho ako dito. Sa gilid, nakamasid si Trixie. Wow! Bulong nito, nakataas ang kilay. Ang bilis ng promotion na. 1 linggo lang mula nang may sumundo sa iyong SUV, may bago ka ng trabaho. Yumuko si Lira, hindi na sumagot. Lumapit si Danica at niyakap siya. Proud ako sa iyo, Lira, bulong ni Danica. Kahit saan ka makarating, huwag mong kakalimutang may kaibigan kang cashier na naghihintay ng libre mong kain sa 5-star ha? Promise ate, naiiyak na sagot ni Lira. Hindi ko kayo kakalimutan. Paglipat niya sa bagong trabaho, ibang-iba ang mundo. Aircon buong araw, computer sa mesa, mga papeles at files imbes na kahon ng groceries. Si Miss Elora ang nagpakilala sa kanya sa HR team. Lira, from now on, ikaw ang tutulong sa akin sa pag-process ng mga leave form, employment records at kung ano-ano pa. Paliwanag ni Elora. Hindi madali pero matututo ka. Huwag kang mahihiyang magtanong. Ngunit hindi lahat ay natuwang makita siya roon. Sa kabilang cubicle, nakaupo si Clarice Mondahar, isang senior staff na matagal na sa kumpanya. Tahimik itong nagmamasid nung una, pero nararamdaman ni Lira ang tingin nitong parang tumatagos. New girl? Tanong ni Clarice isang hapon, habang nagkukumpuni ng folder. Ikaw ba yung pinick up ng mga abogado sa squatter area? Napatigil si Lira. Po? Walang umisi si Clarice. Swerte mo, ang daming dumaan dito na nag-a-apply. Tapos ikaw, biglang pasok, pangalan mo lang siguro ang gamitin, no? Clarice, sita ni Elora, seryoso ang boses. Hindi ganyan ang kultura natin dito. Joke lang naman, ma'am, sagot ni Clarice. Pero hindi mukhang nagbibiro ang mga mata. Sensitive naman agad. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Lira ang mga pabulong sa likod niya kapag dumadaan siya sa hallway. Ayan yung scholar ni Sir Marco. Sabi nila may ginawang kabutihan daw. O baka ibang kabutihan. Ang tahimik kasi, di mo alam kung mabait o mas strategy. Sa barangay naman, lumala ang chismis. Sa tindahan dinig niya ang tinig ni Aling Puringa habang bumibili si Buyet ng candy. Si Lira? Aba, baka girlfriend na yun ang mayamang yun. Ani Aling Puringa. Hindi ka basta tutulungan ng ganyan kung wala siyang napapalano. Grabe ka naman, Puringa, sagot ni Aling Bebang. Kilala ko yung bata. Kung mayaman yung tumulong, baka dahil mabait siya. Isang gabi, habang hinihintay niya ang tricycle, dumating si Kiko, kababata niyang laging nakangiti. Pero ngayong gabi, may kakaiba sa tono.
"O Miss HR, biro ni Kiko." Pilit na masaya ang boses. "Sumasama pa ba ang loob mo sa pagsakay sa tricycle naming mga hampas lupa?" Kiko naman, napatawa si Lira. "Ano pa ba? Kahit saan mo pa ako dalhin, sasakay pa rin ako sa'yo." "Baka kasi isang araw, sa kotse ka na sinusundo," sagot ni Kiko, palihim na tumingin sa kanya. "Tsaka, baka makalimutan mo na yung mga panahong kasama mo kung naglalakad sa kanto, nababasa sa ulan." Napayuko si Lira. "Hindi ko makakalimutan yon. Kahit anong mangyari." "Wag lang sana," mahinang sagot ni Kiko. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lira na sa likod ng biro nito, may takot. Takot na maiwan, takot na malagpasan ng mundong nagsisimula na ring umikot kay Lira sa ibang direksyon. Sa gitna ng lahat, isang bagay ang malinaw. Unti-unting umaangat ang buhay ni Lira. Pero habang tumataas siya, dumarami rin ang matang nakatingin, ang bibig na naghihintay ng masisilip na butas, at ang pusong naiinggit sa biyayang dumapo sa isang simpleng dalagang, minsang nagbigay ng lahat para sa isang estrangherong nangailangan. Mabilis ang pag-ikot ng mga buwan sa bagong mundo ni Lira. Sa umaga, pumapasok siya sa kolehiyo bilang working scholar. Sa hapon at gabi, nasa HR department siya. Nag-aasikaso ng files at naka-headset habang kausap ang ilang empleyado tungkol sa benefits at leave. Unti-unti na siyang nasasanay sa tunog ng printer kaysa sa beat ng barcode scanner. Sa lakad sa carpeted na hallway kaysa sa madulas na sahig ng grocery. "Magaling ka, Lira," madalas sabihing may ngiti ni Miss Elora. "Maingat ka sa detalye, masino. At hindi ka umiinit ulo kahit may reklamo ang empleyado, yan ang kailangan sa HR." Pero sa kabilang cubicle, iba ang tingin ni Clarice. Sa tuwing pupurihin si Lira sa meeting, ramdam nito ang unti-unting pag-ipon ng sama ng loob. "Dati, ako lang ang inaasahan dito ni Miss Elora." Bulog ni Clarice, minsan sa kasamahan niyang si Rina, habang nag-aayos ng files. "Ngayon, may scholar na umeksena. Ang bilis na promote sa trabaho kahit hindi pa tapos mag-aral." "Hayaan mo na," sagot ni Rina. Pilit tumatawa. "Mukhang mabait naman si Lira ah." "Mabait ang mukha, oo." Balik ni Clarice, nakataas ang kilay. "Pero tandaan mo to, walang libreng tulong galing sa may-ari ng kumpanya kung walang kapalit." Isang araw, ipinatawag ng management ang buong HR team sa conference room. Nandoon si Marco, naka-coat at mas seryoso ang muka kaysa nakasanayan ni Lira. "Good afternoon," panimula ni Marco. "Sa isang linggo, mula ngayon, magkakaroon tayo ng malaking corporate event. Ilo-launch natin ang bagong scholarship at community program ng kumpanya." "Gusto kong maging sentro ng programang yan," ang kuwento ni Lira. Nagulat si Lira. "Si sir?" "Ay Marco," agad niyang itinama. "Bakit po ako?" Nagsimula ang lahat sa isang gasolinahan. "Tandaan mo?" Ngumiti si Marco. "Kung hindi ka tumulong noon, wala tayong inspirasyon para sa proyektong to. Gusto kong malaman ng mga tao na tunay na tao ang kabutihan, hindi lang slogan." Sumingit si Clarice, nakataas ang kamay. "Sir, marami naman pong empleyadong mababait. Baka pwedeng focus na lang sa company achievements, hindi sa..." "Clarice," mahinahong putol ni Marco. "Hindi lang ito tungkol kay Lira. Pero kailangan ng mukha ang programa at hindi ako komportable na laging mukha ko ang nakikita." Siya ang dahilan kung bakit naisip ko ito. "I hope we can all support her." Napilitan si Clarice na ngumiti. "Of course, sir. Anything for the company." Paglabas ng meeting, inabutan niya si Lira sa pantry. Nakahawak sa papel ng program outline at halatang kabado. "Wow, star of the show," malamig na wika ni Clarice. Habang nilalagay ang kati sa paper cup. "Handa ka na bang maging mousse ni sir?" "Nakakahiya nga po eh." Tapat na sagot ni Lira. "Hindi ako sanay sa harap ng maraming tao." Tamang-tama, balik ni Clarice, bahagyang ngumisi. Baka doon mo malamang hindi lahat ng matang nakatingin sa'yo humahanga. Sa araw-araw na paghahanda, abala ang buong HR. Si Lira ay tinuturuan ni Miss Elora kung paano magsalita sa entablado. Si Gio naman ang nag-aayos ng script at sequence. Sa IT department, may inatasang gumawa ng video presentation tungkol sa bagong program. Si Ruel Agmata,
Kilalang magaling sa computer pero tahimik at bihira makihalubilo. Isang hapon, dinala ni Clarice kay Ruel ang USB. "Ruel," sabi niya, "himig pakiusap pero may diin. Ikaw daw ang bahala sa AVP para sa launch, di ba?" "Oo," sagot ni Ruel, nakatingin sa monitor. "Binigay na sa akin ni Gio yung mga picture at video. Inaayos ko na yung timeline." Umupo si Clarice sa tabi niya. "Pwede ba akong mag-suggest?" Napatingin si Ruel, kita sa mata ang alinlangan. "Depende, basta hindi lalabag sa gusto ni Sir." "Suggestion lang naman," sabi ni Clarice, sabay labas ng cellphone. May ipinakita siyang litrato kay Ruel, isang edited picture kung saan magkaakbay sina Marco at Lira sa isang lugar na parang resto bar, halatang galing sa ibang kuha na pinagdugtong-dugtong. "Gagawin mo tong finale slide," bulong ni Clarice, bahagyang nakahilig sa kanya. Paminsan kailangan ma-remind ang mga tao kung gaano kalapit si Sir sa scholar niya. Para inspired sila. Nakunot ang noo ni Ruel. "Clarice, mukhang delikado yan. Fake to eh. Paano kung hindi naman ito private event lang?" Putol ni Clarice. "Tsaka isipin mo, kapag nasanay silang nakikita ang ganitong imahe, hindi na ito big deal balang araw. Ikaw na nga lang, Ruel. Wala namang makakaalam na galing sa'yo yan kung ayaw mo." Nag-atubili, pero sa huli, napabuntong hininga si Ruel. "Sige, pero isang slide lang. At ayokong ako ang idamay mo kapag may nangyari." "Hindi mangyayari yon," ngisi ni Clarice. "Promise." Dumating ang araw ng event. Sa hotel ballroom na pinuno ng ilaw at dekorasyon, nagtipon ang mga empleyado, ilang partner companies at mga bisita mula sa lokal na pamahalaan. Nandoon si Councilor Gerson Viloria, ilang NGO heads at mga media representative. Sa backstage, nanginginig ang kamay ni Lira habang hawak ang cue card. "Relax," ani Miss Elora. Hinahaplos ang likod niya. "Kaya mo to. Hindi mo kailangang maging perpekto. Magsalita ka lang mula sa puso." Lumapit si Marco, nakasuot ng simpleng dark suit. "Okay ka lang?" tanong niya, may pag-aalalang halata. "Opo," sagot ni Lira, kahit ramdam niyang halos malaglag ang puso niya sa kaba. "Nakakatakot lang po, ang daming tao." "Yung ginawa mong desisyon sa gasolinahan, mas nakakatakot pa roon," biro ni Marco. "Ito, kwento na lang ng tapang na mayroon ka na." Nagsimula ang programa. Host, opening remarks, corporate report. Tumugtog ang music. Nagplay ang video tungkol sa mga planong scholarship at community outreach. Sa screen, nakita ni Lira ang litrato ng lumang bahay nila, ang palengke, ang gasolinahan. Lahat pinagsama sa isang maikling kwento. Nang tawagin na ang pangalan niya, lumabas siya sa entablado. Malakas ang palakpakan. Kinuha niya ang mic, tumitig saglit sa audience. "Magandang gabi po," panimula niya, boses na bahagyapang nanginginig. "Ako po si Lira Quiñones, dati pong cashier sa grocery. Ngayon ay working scholar at HR staff dito sa kumpanya." Kung tatanungin niyo ako kung bakit ako nandito, simple lang po ang sagot. Dahil minsan, huminto ako sa gasolinahan at nagdesisyon akong maniwala sa problema ng isang taong hindi ko kilala. Unti-unti, lumuwag ang dibdib niya habang ikinukwento ang hirap ng buhay nila, ang pagkahimatay ni Malu sa palengke, ang utang kay Madam Tess, ang gabing maulan sa gasolinahan. Tahimik ang hall. Kahit si Clarice pilit man ay napilitan ding makinig. Sa gilid, nasa reserve table sina Malu, Jed at Lola Ursing, nakatingala habang pinapakinggan ang boses ni Lira na para bang hindi na ito ang dating nahihiyang dalaga sa eskinita. Pagkatapos ng talumpati, malakas ang palakpakan. Nakahinga si Lira ng malalim, ngumiti at tumayo sa gilid ng entablado. Sumunod ang bahagi ni Marco. Ipinaliwanag niya ang bagong Quiñones Scholarship Program at iba pang community projects. At lahat ng ito, aniya, ay inspirasyon mula sa isang desisyon na walang kasiguraduhan, pero ginawan pa rin ng paraan. Iyan ang tapang at kabutihan na gusto naming suportahan. Nang sinenyasan na ni Gio ang IT booth para sa closing slide, nagdim ang ilaw. Dapat sana'y lalabas ang logo ng kumpanya at slogan ng programa. Pero ilang segundo lang. May ibang imahe ang sumulpot sa malaking screen. Isang litrato, si Marco at si Lira, magkaakbay,
Tila nasa isang romantic date. Malapit ang mukha, parang magjowa. Napasinghap ang audience. May munting ingay ng bulungan. May tumikhim. May tumaas na kilay. Hala, bulong ng isang empleyado sa gitna. Kaya pala espesyal. Alam ko na. Sutsut ng isa pa. May relasyon siguro. Sa VIP table, kunot noo si Councilor Viloria. Mr. Velasquez, bulong nito. Iba na itong dating sa publiko ha. Nanlaki ang mata ni Lira. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Narinig niya ang mahinang halakhak mula sa bandang likod. Kung saan nakaupo sina Clarice at Ruel. Si Ruel, tulala at namumutla. Si Clarice, mabilis na nagkukunwaring nagugulat din. Hininto ni Marco ang pagtayo. Tinitigan ang screen ng mariin. Agad niyang sinenyasan ang teknisyan. Patayin yan, madiin na sabi ni Marco sa mic. Now. Nag-black ang screen pero huli na. Ang larawan na wala man ay parang nakatatak na sa mga isip ng tao. Sa gilid ng entablado, parang nawalan ng lakas ang tuhod ni Lira. Marco, hindi ko alam yan. Bulong niya, nanginginig. Alam ni Marco iyon. Kita niya sa mga mata ni Lira ang takot at hiya. Hindi sabik na pag-amin. Hinarap niya ang audience. Kinuha muli ang mic. Sa lahat ng narito, madiin ngunit kontroladong wika ni Marco. Gusto kong linawin, ang larawan na ipinakita kanina ay hindi bahagi ng opisyal na presentasyon at malinaw na palsipikado. Nagsimula ang bulungan. Fake daw? Mukha namang totoo ah. Pumintig ang dibdib ni Lira. Gusto niyang tumakbo paalis, magtago. Pero naalala niya ang sinabi ni Sister Hilda noon. Huwag mong husgahan ang kwento mo na parang tapos na. Kaya imbes na umatras, humakbang siya palapit sa gitna ng entablado. Pwede po ba? Mahina pero maririnig. Magpaliwanag ako. Tahimik ang hall. Inabot ni Marco sa kanyang ang mic. Hindi ko po alam kung sino ang nagpakita ng imaheng yon. Panimula niya. Pilit pinapakalma ang boses. Pero isa lang po ang kaya kong ipangako sa inyong lahat. Hindi ko kailanman ginamit ang hirap ng buhay ko para manipulahin ang kahit sino. Lalo na po si Sir, si Marco. Kuminga siya ng malalim. Oo, mahirap po kami. Dati po akong cashier. Naglalabas sa gabi. Naglalakad pa uwi kapag wala ng pamasahe. Pero noong gabing yun sa gasolinahan, hindi po pera o pabor ang naisip ko. Anak po ang naiisip ko na baka hindi na makita ang tatay niya kung hindi pa ito makaalis. Napatingin siya sa mesa ng pamilya niya. Si Malu, umiiyak na tahimik. Si Jed, nakatitig, mahigpit ang kapit sa mesa. Si Lola Ursing, nakapikit at nagdadasal. Kahit sabihin niyo pong tanga ako sa pera, tuloy ni Lira. Mas gugustuhin ko na pong maging tanga sa pera kesa maging manhid sa problema ng iba. Kung yun po ang kasalanan ko, tatanggapin ko. Pero hindi po ako nagsisinungaling sa kung sino ako at kung paano nagsimula ang kwentong ito. Tahimik na tahimik ang buong ballroom. Maging si Clarice na nakapamaywang kanina ay hindi makatingin ng diretsyo. Sumingit si Councilor Viloria. Tumayo sa mesa niya. Mr. Velasquez, matigas pero mahinahon ang tono. Kung sinasabi niyong fake yung larawan, may maipapakita ba kayong ebidensya? Kasi kung corporate values ang pinag-uusapan, mahalagang klaro sa publiko ang katotohanan. Tumango si Marco, parang matagal na itong hinanda. Meron, sagot niya. At ngayong gabi ipapakita ko sa inyo. Sinenyasan niya si Gio at ang IT team. Ilang minuto lang, lumabas sa screen ang CCTV footage mula sa gasoline station. Ang totoong gabing nagsimula ang lahat. Kita roon si Marco, basang-basa sa ulan, nakikipag-usap sa cashier. Kita si Bren na nakaupo sa bench. Kita si Lira na papalapit, naglalabas ng pera sa bag at binabayaran ang gasolina. Wala po kayong makikitang pag-akbay dito. Mahinahong sabi ni Marco habang tumatakbo ang footage. Walang romantic dinner. Ang makikita nyo lang, isang babaeng pagod sa trabaho na mas piniling tumulong kesa protektahan ang ipon niya. Nang matapos ang video, mariing tinanggal ni Marco ang coat niya at ipinatong sa backrest ng upuan, parang simbolo ng pagiging seryoso. At dahil sa kabutihang yon, dugtong niya, hindi ko kayang manahimik
habang may mga taong sisira sa dangal niya. Dito pa mismo sa ilalim ng kumpanyang dapat ay nagpo-promote ng integridad. Humugot siya ng hininga. Simula bukas, mag-iimbestiga kami kung paano nakapasok ang peking imaheng yon sa opisyal na presentasyon. At kung sino man ang responsable, haharap sa kaukulang aksyon kahit sino ka pa sa kumpanya. Nagpalakpakan ng ilan sa audience, sinimulan ni Miss Elora at ng ibang staff na talagang nakakakilala kay Lira. Dahan-dahan sumunod ang iba, hindi na ganong kalakas tulad kanina. Pero may bigat at respeto sa bawat palakpak. At sa gitna ng lahat ng ito, tumayo si Marco, muling hinarap ang mga tao. At isang bagay pa, wika niya, ang programang ilo-launch natin, hindi magtatapos na yung gabi. Ipaparehistro namin ang isang foundation na tutulong sa mga kabataang tulad ni Lira, mga taong mas pinipiling maging mabuti kahit walang nakakakita. Tatawagin namin itong Lira Quiñones Community Foundation para kahit lumipas ang panahon, hindi lang pangalan ko ang maiiwan, kundi ang halimbawa ng isang simpleng dalagang tumulong sa isang estranghero sa gabing maulan. Pagkatapos ng event, parang pagod na pagod si Lira, hindi lang katawan kundi pati puso. Sa kotse pauwi, tahimik ang lahat. Kasama niya sa likod si Malu, habang sina Jed at Lola Ursing ay nasa kabilang upuan. Ate, maingat na bungad ni Jed, hawak pa ang pinamigay na souvenir sa event. Hindi ako makapaniwalang ginanon kanila sa harap ng lahat. Pero, ang tapang mo kanina. Ngumiti si Lira, kahit nanlalambot pa ang tuhod niya sa alaala ng mapanuyang bulungan at malalaking matang nakatitik sa kanya. Wala akong choice, Jed. Kung hindi ako magsasalita, iba ang magkukwento ng buhay ko. Anak, sabat ni Malu, pinisilang kamay niya. Kanina, habang nagsasalita ka, naalala ko yung unang araw na nagbenta ako ng kakanin sa palengke. Hindi ko akalaing may araw na maririnig ko ang apelyido natin sa mikropono. Hindi dahil sa utang, kundi dahil sa kabutihan. Napatingin si Lira sa salamin ng kotse. Tanaw ang refleksyon ng kanyang pagod na mukha. Hindi pa tapos yung laban, ma. Hahanapin pa nila kung sino ang gumawa noong larawan. Pagbalik niya sa opisina kinabukasan, ramdam niya ang pagbabago sa hangin. May mga kasamang lalapit para batiin siya. Lira, ang tapang mo kagabi, sabi ni Gio. Nakangiti habang pinapasa sa kanya ang ilang papel. Kung ako yon, baka nahimatay na sa entablado. Galing mo magsalita, dagdag ni Rina. Kita ko yung ilang empleyado na paluha, pero hindi lahat ay ganun. Sa may pantry, narinig niya ang dalawang staff na nag-uusap. Sabihin na nating fake yung picture, ani ng isa. Pero grabe rin yung closeness nila ni Sir, no? Baka naman talagang mabait lang si Sir, sagot ng isa. Pero may pagdududa pa ring nakabitin sa tono. Pinili ni Lira na dumiretso sa mesa niya. Pag-upo niya, agad siyang kinausap ni Miss Elora. Lira, mahinahong sabi nito, nakaupo sa edge ng desk. Gusto ko lang sabihin, proud ako sa'yo. Hindi madaling tumayo sa gitna ng gulo na hindi mo ginawa. Salamat po, ma'am, sagot ni Lira. Pero natatakot pa rin po ako. Lalo na kung may taong gumagawa ng paraan para siraan ako sa mismong lugar na to. Sumeryoso ang mukha ni Elora. Tama ka dyan. At sa puntong to, hindi na natin pwedeng palampasin. May internal investigasyon na. Hihingin ka para magbigay ng statement mamayang hapon. Bandang tanghali, pinatawag sila sa isang maliit na conference room. Sina Lira, Clarice, Ruel, Elora, Gio, at dalawang tagalegal na hindi pa niya nakikita noon, si Attorney Mina at Attorney Joel. Ilang minuto pa, dumating si Marco, walang dalang coat, pero halata sa ekspresyon ang bigat ng sitwasyon. Salamat sa oras ninyo, panimula ni Marco. Nakaupo sa dulo ng mesa. Direct to the point tayo. Kagabi, may peke at sensitibong larawan na sumingit sa official presentation. Hindi ito simpleng technical glitch. May gumawa nito. In-on ni Gio ang projector. Lumabas ang version ng slideshow, pati ang listahan ng files na ginamit. Ito po yung timeline. Paliwanag ni Gio. Nakalag lahat ng binuksan at inedit sa system. At base sa IT report, tinuro niya ang naka-highlight na entry. Ang huling nag-edit ng presentation ay si Ruel, mga 3 oras bago magsimula ang event.
Napayuko si Ruel, nanginginig ang kamay. Sir, maina niyang bungad. Totoo po, ako ang huling nag-edit. Pero hindi po galing sa akin ang idea. Hindi po sa akin nagsimula. Napatingin si Clarice, kumunot ang noo. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong nito. Ako na naman, huminga ng malalim si Ruel. Kita sa muka ang matinding konsensya. Ma'am Clarice, ikaw po ang nag-abot sa akin ng edited picture. Sabi mo, para inspiring daw, para makita ng mga tao na close kayo ni Sir. Ayaw ko sana, pero pinilit mo ko. Sinabi mong wala namang mangyayari, na parte lang daw ng marketing. Namuti ang muka ni Clarice. Bakit ako agad ang sisisihin mo? Depensa niya, taas noong nakatingin sa mga abogado. Wala akong pinipilit. Suggestion lang yon. Siya yung nagpasok sa file. Baka siya pa ang may balak sirain si Sir at si Lira. Kung gusto kong sirain ang kumpanya, hindi ako mag-overtime gabi-gabi para tapusin yung AVP. Balik ni Ruel, nanginginig ang boses. Kontrata ko nakasalalay dito. Pero kahit takot akong mawala ng trabaho, hindi ko na kaya tong konsensyang binubuhat ko. Nagsalita si Attorney Mina, kalmado pero matalim ang tono. May kopya kami ng CCTV sa AV room, Miss Clarice. Kita kang 2 beses pumasok doon noong araw ng event. Kahit hindi ka naka-assign sa tech team. At ayon sa access logs, ginamit mo ang iyong ID para maapasok sa restricted folder ng presentation file. Napatayo si Clarice, halos mabuwal ang upuan. Bakit? Bawal na bang tumulong ngayon? Sigaw niya. Pwede bang hindi ako agad husgahan? Lahat kayo nakatingala kay Lira ngayon. Pero noong wala pa siyang scholarship, sino ba siya? Cashier? Janitress sa gabi? Wala naman sa inyo ang kumikilala sa kanya noon. Tahimik lang si Lira, pero kumakabog ang dibdib niya. Ayaw niyang gumanti, ayaw niyang munang magsalita. Hinaan ni Marco ang boses, pero bakas ang pagod. Clarice, Ania, hindi kita hinusgahan dahil wala kang pinagmulan. Binibigyan pa nga kita ng projects, ng training. Pero iba ang ambisyon sa paninira. Yung ginawa mo, hindi lang ako ang sinaktan mo. Sinira mo ang pangalan ng taong walang ginawang masama sa'yo. Ginawa mo akong hindi sapat, balik ni Clarice, nangingilid ang luha. Lahat ng papuri sa kanya. Lahat ng bagong project umiikot sa kwento niya. Paano naman kaming matagal nang nandito? Sumabat si Elora, may sakit sa boses, pero diretso. Kung may sama ka ng loob sa sistema, dapat sa akin ka nagsalita. Hindi mo dapat ginawang target ang taong vulnerable. Hindi ganyan ang sinasabi nating pag-unlad sa kumpanya. Nilingon ni Marco sina Attorney Mina at Joel bago muling tumingin kay Clarice. May due process tayo. Suspendido ka simula ngayon habang tinatapos ang investigasyon. Pwede kang magsumite ng written explanation pero habang hindi malinaw, hindi ka muna papasok. At kung mapatunayan sinadya mo ito, you know the consequences. Umiling si Clarice, napatawa ng mapait. Hindi ko alam kung mas naiinggit ako sa kabutihan niya o sa swerte niya. Bulong niya bago dahan-dahang lumabas ng silid, bitbit ang bag na parang bumigat ng 10 kilo. Nanatiling nakayuko si Ruel. Sir, ma'am, handa po akong tumanggap ng kahit anong parusa. Alam kong kasalanan ko pa rin to kahit napilit ako. Hindi ko pinaglaban yung tama. May pananagutan ka, oo, sabi ni Marco, ngunit hindi ito sumisigaw. Pero may pagkakaiba ang gumawa dahil sa kasakiman at gumawa dahil sa kahinaan. Suspension, mandatory ethics training at ililipat ka muna sa ibang department. Kung ayusin mo to, may chance ka pang makabawi. Tumango si Ruel, nangingilid ang luha. Salamat po sir, Miss Lira, patawad, hindi na mauulit. Tumingin si Lira sa kanya, ramdam ang halo-halong emosyon. Hindi ako galit sa'yo, Ruel, mahinahon niyang sagot. Pero sana, sa susunod, hindi ka magpapagamit sa ganong paraan. Hindi lang pangalan ko ang pwede nilang sirahin, pati ang iyo. Pagkatapos ng meeting, lumabas si Lira sa rooftop garden ng building, isang lugar na bihira niyang puntahan. Tahimik doon, may ilang paso ng halaman at tanaw ang mga gusali at traffic sa ibaba. Doon niya naabutang nakatayo si Marco, nakasandal sa railing, hawak ang cellphone pero hindi tinitignan. Dapat nasa mesa ka ngayon, nag-aayos ng papel.
Biro ni Marco na mapansin siya. At ako, dapat nasa meeting. Pero parang mas kailangan ko munang huminga. Lumapit si Lira sa tabi niya, timitigan ang malalayong ilaw ng lungsod. Pasensya na po kung nadadamay kayo sa mga ganitong iskandalo, Marco. Kung hindi dahil sa akin, huwag mo nang ituloy yan. Mabilis niyang putol. Lira, hindi ikaw ang problema. Kung may taong nagdedesisyon manira, problema nila yon. Hindi mo kasalanan na may mga taong hindi matanggap na merong binibigyan ng pagkakataon. Napangiti si Lira, kahit kaunti. Dati po ang problema ko lang, kung may pamasahe ako pa uwi. Ngayon, pati corporate scandal, kasama na sa menu. Natawa si Marco. Welcome to the real world. Biro niya. Pero seryoso, salamat sa kinatatayuan mo. Kung ikaw yung tipo ng tao na tatakbo at magtatago tuwing may gulo, hindi ko sana ipapangalan sa iyo ang foundation. Napatingin si Lira sa kanya. Totoo po ba yun? Itutuloy niyo talaga yung Lira Quinones Community Foundation? Tumamo si Marco. Hindi lang yung pangalan ang mahalaga doon. Ang plano natin, magbibigay ng maliit na kapital sa mga tulad ni nanay mo. Maliliit na tindera, nagbebenta sa palengke. Naghahanap lang ng kaunting puhunan. Magbibigay din ng scholarship sa mga batang tulad ni Jed at food allowance para sa mga batang katulad ni Boyet. Napanganga si Lira, parang biglang lumawak ang mundong nakikita niya. Pwede po ba? Pwede po ba akong tumulong mismo sa pagpili ng mga beneficiary? Yan na ang gusto ko, sagot ni Marco. Ikaw ang mas nakakakilala sa mundong yon. Hindi kami galing sa eskinita. Ikaw oo. Kilala mo ang mukha ng tunay na pangangailangan. Sa gabing iyon, pag uwi ni Lira, sinalubong siya ni Kiko sa kanto. Nakaparada ang tricycle. Nakasindi ang ilaw. Hawak ang isang brown paper bag. Oh, big time, bati ni Kiko. Pilit na masigla. Ang hirap mo nang maabutan na. Nasa TV ka na, nasa mga usapan pa ng tanod. Ganun ba? Natatawang sagot ni Lira, pero may pagod pa rin sa tono. Siguro naman, hindi na masama lahat ng sinasabi nila. May ilan pa rin, amin ni Kiko, umismid. Pero mas marami na yung humahanga. Si Aling Puringa nga, biglang nagbago tono. Ay mabait naman pala yang Lira. Hindi naman pala nakikipag-flirt sa boss. Sabi niya kanina. Napailing si Lira. Hay nako, si Aling Puringa talaga. Inabot ni Kiko ang brown bag. Oh, eto, libre, ganing sa panaderya ng pinsan ko. Sabi ko para sa celebrity scholar daw. Huwag kang mag-alala, walang lason yan. Tinanggap ni Lira ang bag. Naamoy ang bagong lutong pandesal. Salamat Kiko. Alam mo, sa dami ng nangyayari, minsan nakakalimot akong, nandyan ka lang. Umismid si Kiko pero nakangiti. Huwag kang sanay sa taas ha. Kahit ilan pang SUV ang sumunto sa'yo, may tricycle pa rin pwede mong balikan. Ngumiti si Lira. Pinitigan ng kaibigan. Kahit may SUV, miss ko pa rin yung ingay ng tambutso mo. Uy, baka yan na ang pinakamagandang sinabi mo sa akin. Biro ni Kiko, pero sa likod ng biro, kita ang totoong saya. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya si Jed na nakatutok sa notebook. Nakalista ang mga gastos at possible budget. Si Malu ay nakaupo sa gilid, may hawak na papel galing health center. Schedule ng follow-up check-up. Si Lola Ursing naman ay nakangiting nakikinig sa radyo. Mas maayos na ang pag-upo kaysa dati. Salamat sa regular na gamutang hindi na ipinagpapaliban. Kamusta ang araw mo anak? Tanong ni Malu. Magulo. Sagot ni Lira, pero nakangiti na. Pero sa gitna ng gulo, may nabubuong maganda. Parang tayo lang. Tumingin siya sa paligid. Sa maliit pa ring kwarto. Sa lumang papan. Sa kaldero sa kusina. Hindi pa sila mayaman. Hindi pa sila nakaalis sa compound. Pero may naiiba na ngayon. Ang takot na dati laging nakaabang. Unti-unti na itong napapalitan ng direksyon. Hindi pa tapos ang laban. Marami pang kontrabidang ugali, chismis at pagsubok na puwedeng sumulpot. Pero ngayon, alam ni Lira na hindi na siya ang dating tahimik na dalagang kumakapit lang sa lugaw at barya. Isa na siyang dalagang may kwento, may prinsipyo at may kakayahang tumayo sa gitna ng unos at magbukas ng pintuan para sa iba
gamit ang kabutihang minsan lang niyang inihagis sa isang gasolinahang basa ng ulan. Lumipas ang ilang buwan matapos ang iskandalong muntik ng gumiba sa pangalan ni Lira. Pero sa halip na bumagsak, naging mas matibay siya. Unti-unti nang nasanay ang kumpanya sa presensya niya. Hindi na siya scholar lang, kundi si Miss Quinones ng HR at sa mga memo at email, formal nang ibinadagdag ang titulo niyang Program Coordinator, Lira Quinones Community Foundation. Isang Sabado ng umaga, maaga siyang nagising kahit wala siyang pasok sa opisina. Nakahanda na sa lamesa ang pandesal na galing pa rin kay Kiko. Parang hindi na natigil ang tradisyon mula ng gabing inabutan siya nito ng paper bag. Ate, kailangan ba talaga nakaslacks ka pa? Kung pupunta lang tayo sa barangay hall. Reklamo ni Jed, nakapambahay lang na t-shirt pero suot na ang ID na may logo ng foundation. Official tono, sagot ni Lira. Inaayos ang simpleng puting blouse na pinartner niya sa maayos na black slacks. First batch ng beneficiaries natin to. Hindi pwedeng mukha tayong papasyal lang. Lumapit si Malu, may hawak na supot ng tinapay at piniritong lumpia. O eto, baon ninyo. Huwag kayong aalis nang walang laman ang tiyan. At pag nakarating kayo doon, kumain kayo ulit, ha? Baka mamaya kayo pa yung magpakapagod, pero yung tinutulungan nyo ang busog. Tayo nga po ang matagal nang sanay na kumilos ng gutom. Biro ni Jed, pero naputol ng tapunan siya ni Malu ng tingin. Tama na ang mga panahong yon, sabi ni Malu, malumanay. Kung may makokontrol tayo ngayon, yun ang hindi na nating pagbabaliwala sa sarili nating katawan. Nasa gilid si Lola Ursing, nakaupo sa plastic chair. May tungkod pero mas matatag na ngayon. Lira anak, huwag mong kalilimutan. Paalala nito. Ang tunay na tulong hindi minamadali. Huwag mong piliting sagipin ang lahat sa isang araw. Baka ikaw ang maunang sumuko. Ngumiti si Lira, nilapitan ang lola at hinalikan sa noo. Opo na, hinay-hinay lang. Pero ngayon po, sisimulan na natin yung matagal ko ng pangarap. Hindi lang tayo ang aangat. Paglabas nila ng bahay, sinalubong sila ng maingay na boses ni Aling Bebang na may dalang bilao ng kakanin. Uy Lira, Jed, narinig ko yung announcement kagabi sa barangay. May meeting daw tungkol sa scholarship at small business ayuda. Galing daw sa foundation na ang pangalan mo. Opo, sagot ni Lira, nahihiyang ngumiti. First orientation po ngayong araw. Yan ang gusto ko sa batang yan, singit ni Mang Estong, na may bitbit na sako ng botetyero. Hindi lang sarili ang inangat. Teka, baka pwede akong mag-apply dyan, Lira. Yung junk shop business, baka sakaling mapalago. Isali niyo po yung pangalan niyo sa listahan sa barangay hall, mabilis niyang sagot. May proseso po, pero tutulungan namin kayo ni Jed na mag-fill out ng form. Habang naglalakad papunta sa barangay hall, dumaan sila sa tindahan ni Aling Puringa. Nasa harap nito si Buyet, nag-aayos ng kahong may lamang mga tinapay at pansit na tila nakaredy para sa merienda. O Lira, tawag ni Aling Puringa. Ngayon ay may lambing na ang boses. Napag-isipan ko na yung sinabi mo nung isang araw. Gusto kong sumali sa program para kay Buyet. Gusto ko na siyang makapag-aral ng maayos, hindi yung kung saan-saan lang. Napatingin si Lira kay Buyet, na ngayon ay mas malinis na. May tsinelas na at hindi nga kasing butas ang damit. Oo naman po, Aling Puringa. Actually, kasama po kayo sa shortlist. Isa si Buyet sa mga na-recommend ko para sa Nutri-Scholar program natin. Nutri ano yon? Kunot noong tanong ni Buyet. Ibig sabihin, paliwanag ni Jed, bibigyan ka ng monthly allowance para sa pagkain mo at school needs. Basta papasok ka at mag-aaral ng mabuti. Walang cutting classes ha? Tumango si Buyet, sabay ngiti. Ate Lira, di na po ako kakain ng tira-tira lang sa tabi. Salamat po. Pagdating nila sa barangay hall, kuno na ito ng mga tao. Mga nanay na may bitbit na bata, mga tatay na pawis pa sa gawaing kamay, at mga kabataang may daladalang envelope ng report card at birth certificate. Sa harapan, nakapaskilang tarp. Lira Quinones Community Foundation, Barangay Pilot Program Launch. Grabe! Bulong ni Jed. Tinatapik ang balikat ng ate niya. Pangalan mo yung nasa tarp. Dati pangalan mo lang nasa utam ni Madam Tess.
Hindi mapigilan matawa ni Lira kahit namamasa ang mata niya. Uy, wag mo na i-remind yun. Gusto ko na tong bagong chapter. Lumapit ang barangay captain na si Cap Boy Morales na Apollo shirt at may hawak na mikropono. Mga taga-barangay, anunsyo niya. Salamat sa pagpunta ninyo. Hindi ito libreng noodles lang ha. Seryosong programa ito. At hindi ito pangako sa eleksyon. Pakyaw na yan sa iba. Ito pakikipagbayanihan. Pinatayo niya si Lira sa harap. Ito si Lira, kapitbahay natin. Dating kilala lang bilang yung batang masipag na anak ni Malu sa kanto. Ngayon, siya ang tulay nating sa foundation na tutulong sa mga nanangailangan. Humakbang si Lira sa harap, bit-bit ang folder ng guidelines. Kitang-kita niya ang mga kilalang muka. Si Aling Bebang, si Mang Estong, Aling Puringa at Boyet. Pati ang ilang dating nakatingin sa kanya na may pagdududa. Ngayon ay may halong pag-asa. Magandang umaga po, panimula niya. Mas kumpiyansa na kaysa noong nasa hotel ballroom siya. Alam ko po, sanay kayong makakita ng mga pangako na nauuwi lang sa papel. Hindi ko po kayo masisisi kung nagdududa kayo. Pero ang programang to, hindi pangako sa harap ng kamera. Pangako to sa mga taong mahal ko dahil dito ako lumaki. Ipinaliwanag na ang programa. May small capital grants para sa maliliit na negosyante sa barangay. May Nutri-Scholar package para sa mga batang underweight pero pumapasok sa eskwela. At may skills training para sa mga kabataang gustong maghanap ng trabaho. Habang nagsasalita siya, kita niya ang mga matang unti-unting kumikislap. Magtatapat po ako, dugtong ni Lira. Hindi lahat maa-approve agad. Kailangan natin ng maayos na screening. Kaya mahalaga po na magsasabi kayo ng totoo sa form. Kung may kulang, tutulungan namin kayong kumpletuhin. Pero wag po nating dayain ang sistema. Kapag dinaan sa pagsisinungaling, may ibang matatanggalan ng pagkakataon. Pagkatapos ng oryentasyon, sunod-sunod ang taong lumapit para magtanong. Si Mang Estong humihingi ng payo kung paano gagawing mas maayos ang pagbebenta ng scrap. Si Aling Bebang nagtatanong kung pwede bang gawing legal ang maliit na kainan niya. Si Boyet kinikulit kung ilang araw bago niya matatanggap ang unang school allowance. Habang abala sila, napansin ni Lira ang isang pamilyar na muka na nakatayo sa likod ng hall. Si Danica, nakasuot ng simpleng blouse, may hawak na folder. Ate Danica, gulat na sigaw ni Lira. Agad yumapit. Anong ginagawa mo rito? Sinundan kita sa Facebook. Natatawang sagot ni Danica. Nakita ko yung post tungkol sa foundation. Gusto ko sanang magtanong kung may kailangan kayong community volunteer. Marunong pa rin naman akong magbilang kahit wala na ako sa grocery. Grabe ka ate, tawa ni Jed. Ikaw yata yung pinakahinahanap naming tulong. Tinapik ni Lira ang kamay ni Danica. Siyempre naman, welcome ka, hindi ko makakalimutan yung libreng pandesal mo noong wala pa ako sa ganitong posisyon. Kita mo, investment mo nga sa future ko yon. Uy, sulit pala, biro ni Danica. Pinunasan ng sulok ng mata. Akala ko noon, pandesal lang yun. Foundation pala ang kapalit. Kinahapunan, matapos ang pila at pagpirma ng mga form, napaupo si Lira sa gilid ng stage. Napatingala siya sa kisame ng barangay hall na may bakas pa ng luma at kupas na pintura. Pagod? Tanong ng boses mula sa gilid. Paglingon niya, nandoon si Kiko. May dalang bote ng malamig na tubig at maliit na supot ng fishball na may tusok na nakasuksok pa. Uy, late ka! Biro ni Lira, sabay kuha ng tubig. Hindi mo naabutan ng speech ko. Na-late lang sa boundary, sagot ni Kiko. Pero okay na rin. Ayoko rin namang maiyak sa gitna ng hall. Nakakahiya sa mga pasahero ko. Bakit ka naman iiyak? Nakangiting tanong ni Lira. Kasi, sagot ni Kiko, tumingin sa kanya ng diretso. Ang tagal kong pinanood na binubuhat mo tong barangay halos mag-isa. Sa ibang paraan nga lang. Ngayon, may pangalan na, may pondo, may resibo. Parang ang layo mo na, pero nandito ka pa rin. Sandaling natahimik si Lira. Sa gitna ng mga papel, listahan at plano, nakalimutan niyang minsan, sapat na sa kanya, na may kausap siyang katulad ni Kiko sa kanto. Habang pinagtatawanan ang inuulan na tricycle at kinungutya ang sarili nilang kahirapan para lang gumaan ang pakiramdam. Kiko,
Mahina niyang simula. Nakatingin sa mga daliring naglalaro sa takip ng bote. Alam mo, kung wala ka, baka matagal na akong sumuko dati pa. Ikaw yung unang nagsabi sa akin na hindi pera ang sukatan ng halaga ko. Uy, huwag kang ganyan. Biro ni Kiko, pero kita sa mata ang pag-aalala. Baka akalain mo, sinasabi ko yun dahil gusto ket. Taputol siya nang may magtawag kay Lira mula sa kabilang dulo. Ma'am Lira, may isa pa pong nanay na gustong himabol sa listahan. Sigaw ni Kapboy. Wait lang Kiko, sabi ni Lira. Tumayo agad. Duty calls. Habang papalayo siya, napapailing na napaniti si Kiko. Ayan na ba, bulong niya sa sarili. Laging nauuna ang mundo bago ako, pero kahit masakit ng kaunti, may kakaibang saya siyang naramdaman. Kasi kahit hindi siya ang sentro ng mundo ni Lira, sigurado siya sa isang bagay. Nakita niya kung paano dahan-dahang binago ng dalagang iyon, hindi lang ang buhay ng pamilya niya, kundi ang buong paligid na matagal nang sanay sa salitang wala. Kinadabihan, muling nagtipon ang pamilya Quiñones sa maliit na lamesa. Hindi na lugaw lang ang ulam, kundi ginisang gulay na may konting karne at pandesal na galing pa rin kay Kiko. Alam niyo ma, kwento ni Jed habang nagtatawanan sila. May isa dong tatay kanina. Sabi niya kung hindi dahil sa foundation na to, hindi ko na ipagpapatuloy yung kariton kong taho. Ngayon daw, kaya na niyang magdagdag ng sago at arnibal ng hindi nangungutang. Ang sarap pakinggan, sabi ni Malu, kumakain ng may ngiti. Dati, tayo ang laging umaasa. Ngayon, tayo na ang nagbibigay pag-asa. Tumingin si Lira sa kanila, tinandaan ang eksenang iyon sa puso niya. Hindi pa sila nakakalipat ng bahay. Hindi pa nakakabili ng sariling sasakyan. Hindi pa natatapos ang lahat ng problema. Pero malinaw sa kanya, ang buhay nila hindi na umiikot sa utang at takot. Sa unang pagkakataon, ramdam niyang hindi na lang siya basta tinangay ng isang milagro mula sa gasolinahan. Siya na mismo ngayon ang natututong maging kasangkapan ng pagbabago sa buhay ng iba. At sa labas ng bintana, sa dilim ng eskinita, may nag-uumpisang liwanag na hindi na kayang patayin ng ulan, tsismis o kahirapan. Liwanag na galing sa pusong minsang nagbigay ng lahat ng pera niya para sa estrangherong may emergency. At ngayon, natutong magbigay, hindi dahil sobra na siya, kundi dahil alam niya kung gaano kasakit ang wala. Mabilis ang ikot ng mga taon mula nang unang umilaw ang pangalan ni Lira sa tarp ng barangay hall. Hindi niya halos namalayan na 2 taon na pala ang lumipas. Sa kalendaryo, ordinaryong mga araw lang ang nakamarka. Class schedule, shift sa HR, field visits ng foundation, pero sa buhay nila, bawat buwan ay nagdala ng maliliit na milagro. Si Jed na dati hirap makabili ng bagong notebook, ngayon ay incoming engineering student sa isang state university. May partial scholarship pa mula sa foundation. Si Boyet na dati nakaupo sa gilid ng kanal na gutom, ngayoy payat pa rin pero masigla. Kumakanta pa habang nagbabasa ng mga module niya. Si Mang Estong, mayroon ng munting junk shop na may karatulang gawa ni Ria. Estong's Recycle and Scrap, bawal ang utang. At ang pamilya Quiñones, kahit nasa parehong compound pa rin, ay ibang-iba na ang itsura. Naayos na ang bubong, napinturahan ang pader na murang puti at pinalitan ang sirang bintana. Nagkaroon pa ng maliit na bookshelf sa sulok, punong-puno ng libro ni Jed at mga training manual ni Lira. Isang hapon, umuuwi si Lira galing opisina. May bit-bit na envelope. Sinalubong agad siya ni Malu sa pinto. Anak, dumaan kanina si Kapboy. Bungad nito, halatang may magandang balita. May pinaiwan na sulat. Sabi niya importante daw, tungkol sa relocation. Napahinto si Lira. Tumibok ang puso ng mas mabilis. Matagal nang usap-usapan sa barangay ang balak ng LGU at ng foundation na ayusin ang sitwasyon ng compound nila. Ang lupang ilang beses ang pinagbantaan na ibebenta at gigibain. Matagal na rin nilang pangarap na hindi na araw-araw mabuhay sa takot na baka isang umaga may demolition team na sa labas. Binuksan niya ang envelope. Nandoon ang tatak ng munisipyo, ang pirma ni Councilor Viloria at ang logo ng foundation. Basahin mo anak, sabi ni Lola Using. Nakatingin mula sa papag, may halong kaba at tuwa sa mga mata.
Huminga ng malalim si Lira at nagsimulang basahin ng malakas. Sa mga piling pamilya ng Barangay San Miguel Compound, panimula ng liham, natutuwa po kaming ipaalam na aprobado na ang Phase 1 Community Relocation Program sa pakikipagtulungan ng Lira Quinones Community Foundation at ng lokal na pamahalaan. Napatakip sa bibig si Malu, napaluha. Anak, ito na ba yun? Yung unang batch ng lilipat sa bagong housing site ay kabilang ang pamilya nyo. Tuloy ni Lira, kumakabog ang dibdib. Mayroon kayong maliit pero legal na unit. May titulo sa pangalan ninyo, hulugang payang-kaya at pwedeng isubsidize kung mangangailangan. Natahimik ang buong kwarto sandali. Parang ayaw nilang kumilos, baka biglang magising sa panaginip. May bahay na sarili? Halos pabulong na tanong ni Jed. Nakatayo sa gilid, hawak ang lumang calculator na parang napakawalan niya bigla. Hindi na tayo nangungupahan lang? Hindi na tayo pwedeng paalisin basta-basta? Ano ba, Jed? Umiiyak pero natatawang sabi ni Malu. Hindi ko rin alam kung iiyak ba ko o tatawa. Napaluha si Lira at umupo sa tabi ni Lola. Yinakap ang matanda. La, hindi na po mababasa ang higaan niyo pag umulan. Hindi niyo na po kailangang mag-alala na baka gigibain tayo. Kung makakalakad pa ako ng mas maayos, sagot ni Lola. Umiiyak na rin. Bubuhatin ko tong papag natin papunta doon. Para maramdaman niyang umangat din siya kasama natin. Kinabukasan, kumalat agad ang balita sa compound. Si Aling Bebang, si Mang Estong, si Aling Purina at iba pang piling pamilya ay kasama rin sa unang batch. Lira, sigaw ni Aling Bebang. Halos yakapin siya sa gitna ng eskinita. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka lumipat man kami, barong-barong lang din. Huwag niyo pong sabihin na dahil sa'kin, sagot ni Lira, ngiti-ngiti. Marami pong nagtrabaho dito, LGU, Foundation, donors, ginawa lang nating collective yung panalangin. Collective? Ano yon? Kunot noong tanong ni Mang Estong, ibig sabihin, sama-sama. Paliwanag ni Jed na katawa. Teamwork, ika nga. Isang linggo, nagpunta ang mga representante ng LGU at Foundation sa site ng bagong housing, isang simpleng village sa gilid ng bayan. May mga 2 palapag na duplex, may maliit na bakuran sa harap at sementadong kalsadang hindi maputik kapag umuulan. Kasama sa ocular visit sina Capboy, Councilor Viloria, si Marco, si Doña Rosenda, at siyempre si Lira bilang program coordinator. Hindi ito mansyon, sabi ni Marco habang naglalakad sila sa loob ng isang unit na may 2 maliit na kwarto, isang maliit na sala at simpleng kusina, pero legal, ligtas at may papel. Yan ang mahalaga. Ara sa amin, parang mansyon na to, sagot ni Lira, pinapadaanan ng daliri ang bagong pinturang pader. Lalo na kung galing ka sa bahay na halos makalusot ang hangin sa lahat ng sulok. Kung tutuusin, sabat ni Councilor Viloria, mas madaling magpako ng pangalan ng politiko sa gate kesa magprioridad ng tamang proseso. Pero pinilit nating gawin ng maayos. Salamat sa'yo, Lira. Kung hindi mo kami kinulit sa feasibility studies, baka drawing lang to. Numiti si Lira. Naalala ang mga gabing halos hindi na niya maintindihan ang technical terms sa mga dokumento, pero pinilit pa rin niyang aralin gamit ang natutunan niya sa kolehiyo. Hindi ko naman to kaya mag-isa, sagot niya. Kung walang tiwala niyo sa foundation, wala rin to. Pagbalik nila sa barangay, sinalubong sila ng mga kapitbahay na hindi pa kasali sa unang batch. May halong inggit sa iba, pero mas naningibabaw ang pag-asa. Lira, sabi ni Kiko habang nakasandal sa tricycle niya, nakatingin sa listahan na hawak ni Capboy. Hindi pa kami kasama sa Phase 1. Phase 2 pa raw yung pamilya namin. Umiling siya pero pilit na nakangiti. Ayos lang, sanay naman kaming maghintay. Lumapit si Lira. Tiningnan ang pangalan ni Kiko sa listahan. Nandoon nga sa Phase 2. Kiko, hindi ko ipapangakong bukas agad. Pero sigurado ako may darating din para sa inyo, sabi niya. Kung nauna man kami, hindi ibig sabihin na kayo'y nakalimutan. Alam ko naman, sagot ni Kiko,
mas kalmado kaysa inaasahan. At kahit hindi pa kami lumilipat, masaya na ako na makikitang umaalis ka na sa bahay na yan na ilang ulit na ring binaha. Matagal ka nang dapat nawawala dyan, Lira. Hindi naman ako nawawala. Natatawang sagot niya. Lilayo lang ng kaunti, pero nandito pa rin ako para sa barangay. Dumating ang araw ng turnover. May simpleng programa sa harap ng bagong housing complex. May maliit ng entablado, ilang plastic na upuan at isang tarpaulin na may nakasulat, Welcome Home, Phase 1 Beneficiaries. Sa gitna ng programa, tinawag ang pamilya Quiñones. Kinuha nila Malu at Lira ang susi ng kanilang bagong unit habang pumapalakpak ang mga tao. Si Jed halos hindi mapakali. Si Lola hawak ang tungkod pero pilit na tumatayo ng diretsyo habang binibigkas ang pangalan nila. Anong pakiramdam, Nay? Tanong ni Capboy habang iniabot ang maliit na kahon na may susi. Parang, matagal na akong gising, pero ngayon lang ako tuluyang nakahinga. Sagot ni Malu, umiiyak pero nakaniti. Salamat po, sa totoo lang naisip ko minsan, baka mamatay na lang ako sa lumang bahay na yon. Pero binigyan niyo pa kami ng pagkakataon na maramdaman kung paano tumira sa bahay na alam mong hindi basta-basta mawawala. Tumingin si Cap kay Lira. Ikaw, Lira, anong masasabi mo? Hinawakan ni Lira ang mikropono. Tumitig sa harap kung saan nakaupo sina Marco, Doña Rosenda, Councilor Viloria, ang barangay officials at mga kapitbahay. Nung gabing nagbigay ako ng lahat ng pera ko sa gasolinahan, panimula niya, hindi ako nag-isip ng kapalit. Sa totoo lang, naglalakad ako pa uwi noon. Nag-aalala kung paano ko bubunuin ang mga susunod na araw. Pero ngayon, tinitingnan ko ang susi na to at nare-realize ko, hindi mo kailangan maging mayaman para makatulong. Pwede kang maunang magbigay kahit kaunti. Oras, dasal, lakas, at kung sakaling dumating ang araw na ikaw naman ang mabigyan, huwag kang matakot tumanggap. Basta handa kang magpasaulit sa iba. Nagbalakpakan ang mga tao. Si Marco tahimik lang pero halatang natutuwa sa kinatatayuan ni Lira. Dumating siya sa tabi ng pamilya Quiñones matapos ang programa. Congratulations, Lira, sabi niya. Ito na yung bahay na bagay sa kwento mo ngayon. Hindi marangya pero matatag. Salamat, Marco, sagot ni Lira. Kung wala yung gabi niyon sa gasolinahan, baka iba ang mundong ginagalawan namin ngayon. Umiling si Marco. Kung wala yung gabing yon, baka hindi ko nasukat kung gaano pa kakapal ang konsensya ko. Ikaw ang nagpaalala sa akin na hindi negosyo lang ang buhay. Habang naglalakad sila papasok sa bagong unit, napansin ni Lira sa di kalayuan si Kiko. Nakatayo sa gilid, nakasandal sa tricycle, nakatingin lang. Kumaway siya dito. Kiko! Sigaw niya. Halika, tingnan mo yung loob. Mumiti si Kiko at kumaway pabalik. Sunod na batch, Lira, sagot nito. Gusto kong pagpasok ko sa bahay ko, may maikukwento na rin akong katulad mo. Tumawa si Lira pero sa puso niya, alam niyang hindi mawawala si Kiko sa istorya. Maaaring silang magkahiwalay ng tirahan, magkaiba ng routine, pero hindi mabubura ang mga panahong sabay nilang hinamon ang ulan at dilim sa isang eskinita, na ngayon ay unti-unti nang nauuwi sa alaala. Kinagabihan, sa unang pagkakataon sa bagong bahay, magkatabi silang apat sa sala, si Malu, si Lola, si Jed at si Lira. Walang siksikan, walang tadas sa bubong, walang taba kung may darating bang notice ng paalis. Anak, wika ni Lola nakatitig sa kisame. Kung ito ang dulo ng hirap natin, kontento na ako. Kahit anong ganda pa ng sumunod, sapat na sa aking napatunayan mong hindi nasasayang ang kabutihan sa mundong to. Napatingin si Lira sa bintana kung saan kita ang malayong mahihinang ilaw ng lungsod. Hindi pa tapos ang laban. Alam niya yon. May mga susunod pang programa, problema at pagod. Pero ngayon, may bahay na siyang umuuwian, may pamilya siyang mas ligtas na, at may komunidad siyang mas kaya ng tumindig. At sa pinakaloob-looban ng puso niya, tahimik niyang inalala ang gabing maulan sa gasolinahan. Ang gabing akala niya'y kabaliwan, pero naging simula pala ng kwento kung saan ang isang simpleng dalaga
sa pagbibigay ng lahat ng pera niya para sa isang estrangherong may emergency, ay natutong magpayaman hindi lang ng sarili, kundi ng buhay ng napakaraming taong minsan ding nangarap ng isang susi at isang pintuang pwede na nilang tawaging kanila.